Ipinadala ako kasama ang ibang mga mag-aaral ng mahika sa Demon Realm para palakasin ang mga magical barrier sa pagitan ng mga kaharian. Pagdating namin sa lugar, sobrang takot ang naramdaman ng lahat kaya nagsitaka sila at iniwan ang misyon. Ako lang ang hindi tumakbo. Mag-isa kong ginawa ang lahat ng trabaho, at dahil doon, ilang araw akong hindi nakatulog. Nang maabot ko ang aking hangganan, nagpasya akong kailangan kong gumawa ng paraan para otomatikong mapanatili ang mga barrier. Nagsimula akong manirahan sa gubat malapit sa lugar. Nangaso ako para mabuhay at para hindi mamatay kapag tinatangka akong gawing pagkain ng mga nilalang na may mataas na ranggo. Pagkatapos ng 3 taon, 9 na taong gulang na ako at nagawa kong makabisado ang barrier magic sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Nakakagawa ako ng mga kalasag at kahit isang barrier sa paligid ng halimaw para ikulong ito. Sa edad na 12, nakatira pa rin ako sa gubat at ginagawa ang trabaho kong panatilihin ang barrier sa demonic realm. Ang mga dambuhala at nakakatakot na nilalang ay hindi na sapat ang lakas para atakihin ako. Pagsapit ng edad na 15, nakakagawa na ako ng mga barrier at naigagalaw ko ang mga ito ng malaya. Ngayon, may bago na akong paraan ng pag-atake. Naaalala ko ang pag-iisip, napakasarap ng karne ng dragon. Mayroon na bang ibang tao na nakatikim nito? Ganoon ako naging pinakamahusay na espesyalista sa defensive magic. Kaya kong gumawa ng mga barrier at lakaran ang mga ito. Nanirahan ako sa gubat na ito habang pinoprotektahan ang mga barrier sa loob ng mahigit 30 taon. Kailangan kong tuparin ang aking misyon. Kaya dito na talaga magsisimula ang ating kwento. Kapag natalo ng Demon King ang isang hero, nagpapatawag ang mga tao ng 100 na mage. Gumagawa ang mga mage ng mga barrier laban sa Demon Realm habang nilalabanan siya ng mga hero. Taon-taon, sinusubukan ng mga grupo ng hero na talunin ang demonyo at palagi silang natatalo. Lumipas ang 30 taon, at makikita natin ang isang 39 taong gulang na barrier mage na nagngangalang Blake. Isang araw, umalis siya sa kanyang bahay para tingnan ang estado ng barrier at mga halimaw, at napansin niyang halos manalakay na ang mga demonyo at humina na ang barrier. Tinupad niya ang kanyang gawain, pinalakas ang barrier, at itinaboy ang masasamang nilalang. Napansin niyang hindi na gaanong epektibo ang barrier, at dumami ang mahika na kailangan para mapanatili ito. Kaya't ipinagdasal niya na sanay matalo na agad ng bagong grupo ng mga hero ang Demon King. Samantala, ibinibigay ng mga hero ang lahat ng kanilang makakaya sa laban kontra sa Demon King. Isang heroine ang gumamit ng kanyang espada at nagpakawala ng malakas na atake, na malubhang sumugat sa Demon King at tuluyan itong pinuksa. Nagdiwang siya at sinabihan ang lahat ng hero na sumigaw ng tagumpay. Napansin ni Blake na natalo na ng mga hero ang mga demonyo at nagulat siya. Nang tuluyang mawala ang miasma, doon niya napagtanto na natalo na ang Demon King. Pagkatapos ng 30 taon, wala na ang miasma at ang mga halimaw at magiging payapa na ang mundo. Inaasahan niya ang gantimpala para sa paglalaan ng 30 taon sa pagpapanatili ng barrier para protektahan ang mga nasa loob. Lumipas ang 1 buwan, at isang kabalyero ang dumating at sinabing hindi na siya kailangan. Inaakusahan niya si Blake na nagsayang ng pondo ng bayan sa isang walang kwentang barrier at tinawag siyang manloloko. Sinubukan ni Blake na ipaliwanag na pinanatili niya ang barrier para pigilan ang pagpasok ng miasma at mga halimaw. Patuloy siyang minamaliit ng mga kabalyero at pinalayas siya sa kanyang kubo, sinasabing pag-ari ito ng kaharian. Pagkatapos ng 30 taon ng pagsusumikap, hindi inakala ng barrier mage na ganito magtatapos ang lahat. Wala siyang pagpipilian kundi bumalik sa kanyang bayan at dumaan sa isang adventurers guild. Doon ay nakatanggap siya ng napakaliit na gantimpala para sa lahat ng taon ng kanyang pagsusumikap. Sinabi ng babaeng nagpapatakbo ng lugar na isa siyang mayabang na barrier mage at wala siyang karapatan sa higit pa roon. Malungkot ang ating bida dahil napakaliit ng natanggap niya kahit na nagsumikap siya ng husto sa buong buhay niya. Dahil dito, napaisip siya kung talagang ganoon baka walang silbi ang kanyang barrier. Kinabukasan, wala siyang ibang mapapasukang trabaho at kailangan niyang tustusan ang kanyang mga gastusin, kaya humingi siya ng trabaho sa guildmaster. Sinabi ng matandang babae na walang trabaho para sa mga taong tulad niya dahil walang silbi ang mga ganoong mage. Pinagtawanan siya ng ibang mga adventurer, sinasabing kahit mumurahing trabaho ay hindi siya makakahanap. Pinagtawanan nila siya ng harap-harapan dahil sa pagiging isa na ngayong walang silbing barrier mage hanggang sa pumasok ang mga royal knight sa lugar na hinahanap ang mage na nagngangalang Blake. Nagpakilala ang ating bida bilang barrier mage at hiniling ng mga royal knight na samahan sila sa kabisera ng kaharian sa utos ng heroine. Nagulat ang mga adventurer na nang-asar sa kanya nang makitang ipinatawag siya ng heroine. Humihingi siya ng paumanhin sa pagmamadali, at mabilis na umalis ang mga royal knight sakay ng karwahe patungo sa kabisera. Samantala, pinag-iisipan ng mga adventurer sa guild na humingi ng tawad, sa takot na maparusahan sila. Hindi sanay ang ating bida sa ganitong uri ng kaginhawaan sa isang karwahe. Habang iniisip na ipinatawag siya ng heroine, naaalala niyang minsan na siyang tumulong dito, at iniisip kung naaalala pa siya nito mula sa araw na iniligtas niya ang buhay nito. Sa wakas ay nakarating na siya sa Hendria,
ang kabisera ng kaharian ng Misten. Napansin niyang napakalaki ng lungsod, hindi pa siya nakakakita ng ganito karaming taong nagtitipon sa isang lugar. Pagpasok niya pa lang sa kastilyo ng hari, pakiramdam niya ay hindi siya nababagay dahil sa sobrang ganda nito. Si Alice, ang 18 taong gulang na heroine, ay tuwang-tuwa sa sandaling makita niya si Blake. Tinanong ng dalaga kung naalala niya ang araw na tinulungan niya ito sa harap ng labanan laban sa mga demonyo. Tuwang-tuwa siya na naalala nito ang araw na tinulungan niya ito. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa pagliligtas sa kanyang buhay noong araw na yon dahil malayo siya sa kanyang mga kasamahan. Nahihiya si Blake at hindi alam kung paano tutugon sa mga papuri. Sabi ni Alice, gusto rin siyang makita ng ibang mga hero pero hindi sila makapunta dahil abala sila. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang plano niyang gawin ngayon dahil siguradong marami ang may gusto sa kanya para sa kanyang trabaho sa barrier. Nagkunwari ang ating hero na hindi pa siya nakakapagdesisyon pero sa totoo lang wala siyang trabaho. Iminungkahi ni Alice na dapat siyang sumali sa mga Royal Mage. Si Gunther, ang vice captain ng mga Royal Mage, ay nagsabing sila ay mga piling mage at hindi pinapayagan ang mga barrier mage. Nainis ang heroine at sinabing dahil sa mga barrier mage, napigilan ang mga halimaw at miasma. Sinabihan siya ni Gunther na huwag mag-eksaherada dahil takot naman daw ang mga halimaw sa mga Royal Mage. Kaya hindi sila sumalakay. Sinasabi niya na ang barrier ay may kapangyarihan lamang na harangan ang miasma at kaya naman daw nilang harapin yon. Dahil doon, napagtanto ni Blake na itinuturing na walang silbi ng publiko ang mga barrier mage. Ngunit 30 taon na ang nakalipas, iginagalang sila ng lahat, at ngayon ay bumagsak na ng husto ang kanilang reputasyon. Dagdag pa rito, sinabi ng vice captain na matanda na si Blake, at mas gusto nilang makatrabaho ang mga may pag-asang batang talento. Nang idagdag niyang hindi man lang magaling si Blake, gustong patunayan ni Alice na mali siya. Sinabi ni Gunther na mapapatunayan yon kung sapat ang galing ni Blake para talunin siya sa laban. Idinagdag niya na matanda na si Blake, at hindi sila basta-basta tumatanggap ng sinumang katulad niya. Tinanong ng heroine kung ano ang gusto niyang gawin at sinabing naniniwala siyang kayang talunin ni Blake si Gunther sa isang duelo. Biglang tinanggap ng bida ang duelo laban sa vice captain ng ika-5 dibisyon ng mga Royal Mage. Sinagot ang hamon na sa totoo lang ay ayaw naman niyang labanan ang lalaking ito. Muling nagpakilala si Gunther at gumawa ng maliit na bola ng apoy sa kanyang kamay. Nagbabala siyang ayaw niyang makarinig ng anumang reklamo kapag natalo na ang barrier mage, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang higanteng bola ng apoy sa kanyang kalaban. Iniisip ng lahat ng Royal Mage na tapos na ang laban at inaasahan na nila yon mula sa vice captain. Kumbinsidong panalo na siya, sinabi ni Gunther na madali lang talunin ang isang hamak na barrier mage. Ngunit nang may makitang gumagalaw, tinanong niya kung sino ang nangangahas na sirain ang sandali ng kanyang tabumpay. At tumayo si Blake at nagtanong kung kailan magsisimula ang totoong pagsubok. Gulat na gulat ang lahat nang makitang nakaligtas siya sa spell ng vice captain nang walang kahit isang dalos. Iniisip ni Gunther na imposible yon dahil nagpakawala siya ng spell na dapat sanang gawing abo ang mage. Sinusubukang intindihin kung paano nakaligtas ang matanda, iniisip niyang baka nagpigil lang siya at naghanda na magpakawala ng mas malakas na spell. Sinabihan niya ang matanda na huwag umilag kung talagang sa tingin niya ay kaya niyang tiisin ang kanyang mahika. Hindi umiwas ang ating bida at gumawa ng isang barrier para harangan ang paparating na spell. Nainis, ang vice captain ay naghagis ng maraming bola ng apoy para tapusin na siya. Iniisip ng mga mage na sobra na yon dahil walang sinuman ang makakaligtas sa ganoong mga atake. Para sa ating bida, napakahina ng mahika ni Gunther. Nagtataka siya kung nagpipigil pa rin ba ang bata sa kanya. Kumbinsidong panalo na, natigilan si Gunther nang makitang buhay pa si Blake. Hindi makapaniwala ang vice captain dahil akala niya ay isang mababang antas na barrier mage ang kanyang kalaban. Inaasar niya ito dahil sa paggawa lang ng mga barrier ang alam nito, tinatawag siyang walang silbi dahil hindi siya makaatake. Sinabihan siyang gumanti, sinabi ni Blake na gagawin niya ito. Kahit medyo nahihiya, gumamit si Blake ng barrier spell para umatake at itinapon ang kanyang kalaban sa malayo na labis na ikinasugat nito. Nagulat ang lahat ng Royal Mages nang tumalsik ang vice captain ng 5th Division. Hindi inakala ng kanyang kalaban na posibleng umatake gamit ang isang barrier. Ipinaliwanag ng ating bida na ginagalaw niya lang ang kanyang barrier, at ibinangga ito sa mukha ng kalaban. Sabi ni Gunther, walang katuturan na gumagalaw ang isang barrier. Dapat ay hindi ito gumagalaw. Medyo nahihiya, ipinaliwanag ng barrier mage na pagkatapos ng 30 taon, nasanay na siya rito. Nagtatanong siya kung maituturing ba itong pandaraya, dahil hindi dapat gumagalaw ang isang barrier. Iniisip ng mga Royal Mage na nilalamangan ng barrier mage si Gunther dahil hindi man lang siya nasaktan. Nasaktan ng ego, nagtataka ang vice captain kung bakit siya natatalo sa isang basura. At nang makita ang mapanghusgang tingin ng ibang Royal Mages, alam niyang kailangan niyang manalo ngayon. Gumawa siya ng pader ng apoy sa likod ng ating bida. Pero kahit hindi nag-isip, gumawa si Blake ng barrier sa kanyang likuran at hinarang ang atake, na ikinagulat ng lahat ng Royal Mages at ikinasya ni Alice.
Nalilito, iniisip ni Gunther kung may bumato sa kanya o may sumubok na tamaan siya. Doon niya napagtanto na kusa nag-a-activate ang barrier. Sabi ni Alice, ito ang patunay na mas malakas si Blake at hindi na makakalusot si Gunther sa susunod. Lalong natakot at nawala sa sarili, tumanggi ang Vice Captain na matapos ang laban ng ganito. Tutal, ang pagkabigong talunin ang isang barrier mage ay bibigin lang si Alice. Nagsimulang tumakas ang mga mage dahil gumagamit siya ng advanced spell at kahit sila ay maaaring madamay. Sumigaw si Gunther na gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para puksain si Blake. Nagpatawag siya ng isang malaking firestorm pabagsak sa ating bida. Habang tumatakas ang lahat ng mages, tila walang pakialam si Blake sa spell. Alam ni Alice na hindi kayang harangin ng isang normal na barrier ang advanced spell na ito, pero kaya ng kay Blake. Tapos naalala niya ang araw na iniligtas siya ng barrier mage. Gumamit siya ng ilang maliliit na barrier para talunin ang mga demonyo at iligtas ang kanyang buhay. Dahil doon, sigurado siyang hindi siya matatalo sa laban na ito. Tutal, ginawa niya ang parehong bagay na ginawa niya noong araw na yon gamit ang kanyang mga barrier para hiwain ang atake. Napaluhod, hindi makapaniwala ang Vice Captain na hindi gumana ang pinakamalakas niyang spell. Nang mapansin na naubusan na ng magic ang kapitan, nagtanong sila kung nanalo ba ang barrier mage. Inanunsyo ni Alice na nagwagi ang mage mula sa barrier squad at maaari na siyang sumali sa mga royal mages. Sinabi niya na gumawa siya ng mga barrier para protektahan ang mundo sa loob ng 30 taon at iyon ay isang napakalaking gawa. Sinubukan ni Gunther na makipagtalo, sinasabing hindi siya nag-iisa at may kasama siyang ibang mga mage. Sabi ng isa sa mga knight, ayon sa mga ulat, hindi tumulong ang ibang mga barrier mage. Nagulat ang Vice Captain nang malaman na mag-isa lang siyang kumilos sa lahat ng mga taong iyon. Sa maraming dahilan, tulad ng pag-abandona sa kanilang mga tungkulin o maling paggamit ng pondo, unti-unti silang nawala. Kaya mag-isang pinanatili ni Blake ang mga barrier laban sa Demon Realm sa loob ng 30 taon. Ngayon, naiintindihan na ng ating bida kung bakit patuloy na humihingi ng mas maraming magic ang mga barrier. Iniisip ng kanyang kalaban na kasinungalingan ito dahil mas malaki ang Demon Realm kaysa sa kaharian ng Hendria. Imposible para sa kanya na ang matandang mage ay kayang magpanatili ng barrier sa ganoong kalaking sukat ng mag-isa. Iniisip ni Alice na mas magaling pa si Blake kaysa sa inaasahan niya. Biglang dumating si Captain Lancelot ng 1st Division para alamin kung ano ang nangyayari. Si Lancelot ay 29 taong gulang at kapitan ng 1st Division ng mga Royal Mage. Bilang pinakamataas na pinuno, siya ang pinuno ng 1st Royal Mage Division, at karamihan sa mga tao doon ay hindi pa siya nakikita dati. Tinanong niya si Vice Captain Gunther mula sa division na ito na ipaliwanag ang mga kamakailang pangyayari. Inirekomenda ni Alice ang Barrier Mage na si Blake na sumali sa Royal Mage Squad, at pinagdudahan siya ni Gunther. Naiintindihan ni Lancelot na nagsagawa siya ng isang practical test, at nakita niyang natalo si Gunther mula sa 5th Division sa duelo. Sinusubukang bigyang katwiran ang sarili, sinabi ni Gunther na nagpigil siya, at hindi tama na ibuhos ang lahat laban sa isang mahinang mage. Sinabihan siya ng kapitan ng 1st Division na tigilan na ang mga kaawa-awang palusot na yon. Tutal, anuman ang titulo, kung may kakayahan ka, papayagan kang sumali. Malugod niyang tinanggap si Blake, na miyembro na ngayon ng Royal Mage Squad. Nagtataka ang ibang mga miyembro na pinayagan ang isang Barrier Mage na sumali sa squad. Nagulat ang ating bida na pinapasok siya sa Royal Mage Squad. Iniisip niya kung kakayanin ba ng isang tulad niya, na puro barrier lang ang ginawa sa loob ng 30 taon. Binati ni Alice ang Barrier Mage, sinabing palagi siyang naniniwala sa kanya. Nagpasalamat ang ating bida kay Alice, at sinabi niya na oras na para magdiwang at kumain. Gayunpaman, lumitaw si Lancelot sa kanyang likuran at sinabing wala silang oras para dyan. Sinimulan siyang ibalik sa trabaho, at sinubukan ng dalaga na pumalad. Tinanong ng kapitan kung anong uri ng relasyon mayroon ang mage sa kanya, dahil tila gusto siya ni Alice. Sinabi ni Blake na magkakilala lang sila, at binanggit ni Lancelot na maraming oportunista ang lumalapit sa kanya. Pinapanood ni Gunther mula sa 5th Division ang lahat ng may galit at inggit. Lumipas ang ilang araw, at dumating ang ating bida sa dormitoryo ng mga Royal Mage. Habang hinahanap ang kanyang kwarto, nagkomento ang mga estudyante na masyado na siyang matanda para sa lugar na yon. Nahihiya sa mga negatibong komento, hinanap ng ating bida ang kanyang kwarto. Natagpuan niya ang pinto ng room 206 at nang papasok na sana siya, may biglang lumitaw. Tinanong ni Even, isang 16 na taong gulang na recruit mula sa Royal Mage Squad, kung sino siya. Nagpakilala si Blake na siya ang bago niyang kasama sa kwarto, at hindi nagustuhan ni Even na mas matanda siya. Nagulat ang binata nang malaman na inirekomenda siya mismo ng heroine at tinalo si Gunther. Inakusahan niya ng pagsisinungaling ang mage, at naiintindihan ni Blake dahil tunog kasinungalingan nga talaga ito. Nag-eskandalo si Even, sinasabing tapos na ang buhay niya ngayong kasama niya sa team ang matandang ito. Ipinaliwanag niya na ang magkakasama sa kwarto ay laging magkakasama sa iisang division team para sa mga recruit. Humihingi ng paumanhin ang ating bida sa pagiging matanda at sinabing gagawin niya ang lahat para hindi makasagabal.
Tumigil sa pag-eskandalo ang lalaking may pulang buhok at nagkomento na magulo ang kanyang buhok. Nag-alok siyang gupitan ito para hindi makasagabal sa training. Pagkatapos gupitan ng ating bida, nagpasalamat ito at gumaan ang pakiramdam. Dumating na ang oras ng training at isinuot ng dalawa ang kanilang uniforme para magsanay. Dalawa pang 16 na taong gulang na babaeng recruit ang dumating, sina Clara at Darius. Pareho silang nagtanong kung sino ang matandang lalaki dahil hindi pa nila ito nakikita dati at napunta sila sa isang team. Sa wakas, nakita natin ang bida na may bagong gupit at mas malinis na itsura, nagpapakilala bilang si Blake. Nagtataka ang mga babae kung bakit napunta sa kanilang team ang isang matandang lalaki at pinagtatakhan na isa siyang recruit. Nagbabala si Clara na sumusobra na si Darius kahit na sumasang-ayon siya rito. Naiintindihan sila ng ating bida dahil lahat ng recruit ay bata at siya lang ang matanda roon. Ipinakilala ng isang kinatawan ang matandang lalaki, sinabing makakasama na nila siya simula ngayon. Pagkatapos, nagpakilala si Blake bilang isang barrier mage at sinabing ikinagagalak niyang makilala ang lahat. Sa sandaling yon, napagtanto ng lahat na siya ang barrier mage na tumalo sa vice captain. Nag-usap ang dalawang babae, hindi makapaniwala na tinalo ng matandang ito si Gunther. Iniisip ng lalaking may pulang buhok na lagot sila dahil pakiramdam niya ay mahina ang matanda dahil sa kanyang trabaho. Samantala, patuloy na masamang nakatitig ang vice captain ng 5th Division sa ating bida. Ipinaliwanag ng kinatawan na lahat ng narito ay bagong recruit at wala pang nakatalagang division. Kaya naman ang resulta ng training ang magpapasya kung saang division sila mapupunta. Hindi pa sila opisyal na nakalista. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na magsasagawa sila ng survival exercise at mga ngaso ng mga halimaw sa Mecha Forest. Magkakaroon sila ng 2 linggo para makakuha ng puntos at nakatuon ang mga recruit sa survival exercises. Tutal, puno ang lugar ng miasma at mga halimaw at sa tingin nila ay minala si Blake. Naging pesimista si Even, sinasabing ang Mecha Forest ay hindi lugar para sa mga baguhan. Habang naghahanda ang lahat, sinabihan niya ang barrier mage na huwag humarang sa kanilang daan. Bawat team ay may dragon carriage na maghahatid sa kanila sa kanilang panimulang lugar. Samantala, balak ni Gunther na ipakita sa barrier mage kung ano ang itsura ng impyerno. Pagdating nila sa kabubatan, nagulat ang lahat sa kung gaano kakaiba ang lugar. Nagtatanong si Even kung bakit ang kanilang panimulang lugar ay nasa tuktok ng bundok na milya-milya ang layo sa gubat. Sabi niya, lagot sila at akala niya isasali siya sa Royal Mage Squad at pinatigil siya sa pag-angal ng isang babae dahil nakakaawa raw at dapat magpakita siya ng kumpiyansa bilang leader. Patuloy pa rin siyang nagrereklamo na minala sila at sinabing hindi niya naman gustong maging leader na ikinainis ng babae. Sinabihan sila ni Blake na simulan ng tingnan ang mapa para malaman kung nasaan sila. Pagtingin sa mapa, napagtanto nilang medyo malayo sila pero aabot sila sa oras kung magmamadali. Sinabi ng ating bida na bilisan nila hanggat maaari para makarating sila sa oras para sa kompetisyon. Wala silang nakikitang ibang pagpipilian at nagpasya silang ibigay ang lahat. Tumawid sila ng bundok at isang bahagi ng gubat na puno ng mga bato. Nagrereklamo sila sa bigat ng daladalahan na nagpapahirap sa paglakad at pakiramdam nila'y malayo pa sila sa gubat. Samantala, ang matanda ay hindi man lang pinagpawisan at tila sanay na sa ganitong uri ng misyon. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay nakarating sila sa Mecha Forest. Nakita nila ang makapal na miasma, at ang isang normal na tao ay agad na mamamatay sa pagpasok pa lang dito. Sinabi ni Clara na ang kanilang target ay isang level 2 Komodo Dragon at alam pa niya ang lokasyon ng pugad nito. Nagtanong ang barrier mage kung ano ang ibig sabihin ng level, at nagulat ang lalaking may pulang buhok na hindi niya ito alam. Ipinaliwanag niya na ang mga halimaw ay may ranggo sa 1-0 antas ng lakas, at ang level 3 ay napakalakas para sa mga baguhan na tulad nila. Nagpasalamat si Blake sa kanya, sinabing malaking tulong ang impormasyon at nakadama siya ng kapanatagan. Nauna nang maglakad ang dalawang babae at iniwan ang iba. Ilang segundo ang lumipas, nagsimula muling maglakad ng sabay-sabay ang grupo hanggang sa makarinig sila ng ingay sa mga halamanan sa kanilang likuran. Napansin nila ang 3 mababangis na goblin na paparating para umatake. Alam ng lalaking may pulang buhok na level 1 na mga halimaw ito at balak niyang siya na lang ang humarap sa kanila. Nagpakawala siya ng bolang apoy at agad na napatumba ang isa sa kanila, ngunit sumugod sa kanya ang 2 pa at buong lakas na umatake. Sinabihan siya ni Clara na huwag kailanman magpabaya at gumamit ng isang lilang mahika para iligtas siya at talunin ang goblin. Sinabi ni Even na hindi niya kailangan ng tulong niya para harapin ang mga goblin. Doon ay sinimulan niyang gamutin ang binata matapos mapansin na bahagya itong nasugatan. Samantala, pinapanood ng matanda ang lahat mula sa malayo at sinabi pang sanay na katulong siya kahit kaunti. Sinabi ng grupo na ayaw niya naman ng tulong dahil nagpumilit siyang harapin ang mga ito ng mag-isa. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa lumitaw ang isang malaking halamang kumakain ng laman. Mabilis na inatake ng halaman ang barrier mage at napatumba siya sa lupa. Pero ni isang galos ay wala siyang tinamo at sa tingin ng grupo, para siyang natumba ng walang dahilan.
Sinabi niyang nakakita siya ng daan nang matumba siya at sinabihan silang sundan ito pero hindi nagustuhan ni Evan ang ideya. Samantala, tinatalo niya ang halimaw gamit ang kanyang barrier at hindi man lang napansin ng grupo. Nagkunwari lang siyang walang nangyari. Pagkatapos nito, sumunod ang dalawang babae sa direksyong itinuro ng mga lalaki. Nagkomento ang ating bida na naririnig niya ang tunog ng tubig na nanggagaling sa isang direksyon. Matapos silang magpahinga sandali, sinabi niyang oras na para magpatuloy sa paglalakad at maraming halimaw ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Nagsimula nang makatulog ang grupo habang ang matanda ay nanatiling gising para magbantay sa kanila. Isang dambuhalang halimaw na leon ang lumitaw sa likuran niya at umuungal, sinusubukang kagatin siya. Ngunit kusa niyang umandar ang kanyang barrier, pinigilan ang halimaw at hindi man lang kumilos si Blake. Nagising si Evan dahil sa ingay at sinabi ng mage na wala lang iyon. Nag-alok siyang siya na ang magbabantay, ngunit sinabihan siya ni Blake na bumalik na sa pagtulog. Dahil natuwa, nagpasalamat pa si Evan sa matanda na nagpatuloy sa pagbabantay. Napansin ng lalaking may pulang buhok na halos wala silang nakasalubong na halimaw at inisip niyang maswerte sila, hindi alam na dahil yon kay Blake. Naghihinala ang lahat kung bakit mahihinang nilalanglang ang kanilang nakakasalubong at iniisip kung may ginagawa ba ang mage. Sabi ni Clara, mabuti na rin yon dahil nakakapagod na ang paglalakad at mas lalo lang itong hihirap kung lalaban pa sila sa mga halimaw. Iniisip ni Gonder na siguradong patay na ang matanda dahil ipinadala niya sila sa pinakamapanganib na lugar. Kahit na maabot nila ang kanilang layunin, isang halimaw na mas malala pa sa Komodo Dragon ang maghihintay. Nakasalubong ng grupo ang isang dambuhala at nakakatakot na level 4 na salamander, isang halimaw na kayang gawing abo ang isang tao sa isang hinga lang at pinag-isipan nilang lahat na tumakas. Pero isa pang dambuhalang salamander ang lumitaw at pinalibutan ang grupo, napaluhod sa kawalan ng pag-asa si Evan, sinasabing imposible nilang matalo ang dalawang halimaw. Takot na takot ang mga babae nang magsimulang bumuga ng apoy ng malakas ang salamander, pero napagtanto nilang hindi ito mainit dahil protektado sila ng barrier na ginawa ng mage na si Blake. Lubos na nagulat ang kapitan at vice-kapitan na nahaharangan ng barrier ang apoy ng salamander. Pagkatapos ay bumuga rin ng ipo-ipong apoy ang isa pang salamander, na hindi nakasunog kay Evan. Napagtanto niyang pinoprotektahan sila ng barrier, ngunit iniisip pa rin niyang imposible silang makatakas. Bigla na lang, nagsimulang lumabas ng barrier ang ating bida at sinabing haharapin niya ang dalawang halimaw. Gulat na gulat ang lalaking may pulang buhok nang sabihin ng matanda na lalabas siya at dapat silang manatili sa loob ng barrier. Nagmamakaawa siya sa matanda na huwag gamitin ang sarili bilang pain, iniisip na imposibleng matalo ng isang barrier mage ang dalawang salamander. Naniniwala si Clara na hindi nila pwedeng hayaang magsakripisyo siya ng walang kabuluhan at sinusubukang umalis sa barrier para tumakas. Ngunit ayaw ni Evan na iwan ang matanda at sinabi ng babae na imposibleng matalo nila ang mga salamander. Nagtataka ang tatlo kung anong nangyayari nang biglang umatake ang ating bida. Pinutol niya ang ulo ng salamander mula sa katawan nito gamit ang isang tumpak na hiwa ng barrier. Natulala ang lahat ng talunin niya ang isang salamander sa isang iglap. Ngunit ang isa pa ay nagsimulang punuin ng apoy ang katawan nito, naghahandang magpakawala ng isang atake. Sa sandaling nagpakawala ito ng ipo-ipong apoy, tumalo ng mataas ang ating bida at iniwasan ito. Pagkatapos ay lumapag siya sa lupa at gumawa ng isang barrier. Natakot ang salamander habang sumusugod ang barrier na pazigzag. Samantala, gumawa ang ating bida ng mga barrier na gauntlet at ibinalot ito sa kanyang kamao. Sumugod sa nilalang, pinakawalan niya ang isang suntok diretsyo sa mukha nito. Sumabog ang suntok, sinira ang lahat sa paligid at ibinaon ang salamander sa lupa. Matapos puksain ang halimaw, pinulot niya ang kanyang mga gamit na parang walang nangyari. Naging nostalgic siya, inaalala kung paano niya tinatalo ang maraming butiki sa gubat at nahanapan niyang medyo mahina ang mga ito para sa level 4. Nagulat ang kanyang grupo sa antas ng kanyang lakas at nagsimulang purihin ang matanda. Nagtataka siya na malakas ang tingin nila sa kanya, ngunit may katuturan naman. Ginamit niya ang mga barrier para manghuli ng mga halimaw. Nagulat si Darius na tinalo niya ang dalawang salamander gamit ang barrier magic sa halip na gamitin lang ito para sa depensa. Napagtanto niyang hindi normal ang lalaking ito. Kaya niyang igalaw ang mga barrier at napakalakas niya. Samantala, lubos na kumbinsido si Gonder na patay na ang barrier mage. Kung tutuusin, ito ay isang mapanganib na daan na puno ng kawan ng mga halimaw na nagtatapos sa pugad ng salamander. Sigurado siyang hindi nakaligtas ang buong grupo sa rutang iyon. Sinabi ng supervisor na mahusay ang kanilang ginawa at ang team, ang unang nakarating sa huling destinasyon. Nagtataka si Gonder kung bakit sila buhay at sila pa ang unang nakarating. Sinusubukang manatiling kalmado, sinabi niya sa sarili na malamang ay tumakas lang sila at hindi nakakuha ng mga materyales mula sa halimaw. Ngunit nagdala sila ng mga pangil ng salamander, ang pinakamagandang resulta na nakamit ng anumang grupo sa kasaysayan. Natulala ang vice-kapitan na nagawang talunin ng isang bigong grupo ang dalawang level 4 na halimaw. Pagkatapos ay binati niya ang team at idinagdag ang mga nagawa nila sa kanilang mga puntos.
Nagtataka ang mga mage kung bakit may mga salamander sa isang ruta na dapat ay may mahihinang nilalang lamang. Hindi makapaniwala si Even na sila ang pinakamahusay, at sinabi ni Clara na lahat iyon ay dahil sa matanda. Bukod sa pagtalo sa mga salamander, ginabayan sila ni Blake pabalik, at hindi nila ito magagawa kung wala siya. Sinabi ng matanda na hindi iyon totoo dahil nalampasan nila ang mga hadlang ng magkakasama bilang isang grupo. Sinabi ni Even na kaunting tulong lang ang ibinigay niya at wala siyang masyadong ginawa. At nagpasalamat ang grupo sa matanda, sinasabing isa siyang napakagaling na tao. Inamin nila na mas marami silang naging problema sa daan kaysa sa ibang mga grupo, at parang sobra na itong nagkataon lang. Puno ng puot si Gunther at ayaw niyang palampasin ito, nais niyang maghiganti sa Barrier Mage. Lumipas ang ilang araw, at ang kanilang pagsasanay ngayon ay magiging sa anyo ng isang kompetisyon. Nagreklamo si Even na walang gaanong espasyo, at nagpasya silang lumipat sa pangalawang lugar kung saan mas kaunti ang tao. Nagbigay ng isang nakakatakot na ngiti ang bise-kapitan na tila may pinaplano siyang may kinalaman kay Blake. Magsisimula ng magduelo ang matanda at ang lalaking may pulang buhok. Samantala, sinabi ni Gunther na siya ang magtuturo sa grupo, na ipinagtaka nila kung bakit personal na pumunta ang bise-kapitan sa kanilang lugar ng pagsasanay. Sinabihan niya silang pumunta sa posisyon at itigil ang pagbubulungan, at sinabing hindi kailangang sumali ng Barrier Mage. Tinipon ng tatlo at hindi isinama ang matanda, sinabi niyang magsisimula na ang klase. Ilang segundo lang, nasa lupa na si Darius at sugatan. Agad siyang sinimulang gamutin ni Clara. Samantala, sinabihan sila ni Gunther na seryosohin ito. Kung mga halimaw ang kalaban nila, patay na sana sila. Tumayo ang tatlo habang sinasabi ng lalaki na hindi pa nagsisimula ang leksyon. Nang humakbang ang ating bida para makialam, sinabihan siya ng mayabang na mage na huwag makisali. Nang makitang galit si Blake, iyon mismo ang reaksyong gusto ni Gunther para iparamdam sa mage na wala siyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Even na tumayo at pumwesto, sinabing kung hindi ito susunod, pipilitin niya silang gumalaw gamit ang kanyang fire magic. Gumamit siya ng fire whirlwind spell at ibinato ito sa tatlong recruit. Matapos atakihin ang batang team, sinabi niyang nadulas lang ang kamay niya at sinisi ang Barrier Mage sa pag-insulto sa kanya na huwag daw silang magkamali ng intindi. Hindi niya sila tinanggal, dinisiplina lang daw niya ng medyo marahas, at baka nasunog sila ng kaunti. Habang nawawala ang usok, gusto niyang makita ang kaawa-awang kalagayan ng mga kasama ng Mage, pero hindi sila nasunog dahil naglagay si Blake ng barrier sa paligid ng kanyang mga kasamahan. Gulat na gulat si Gunther na wala silang kahit isang galos, at napagtanto ni Even na ang barrier ng matanda ang nagligtas sa kanilang buhay. Galit ang Vice Captain dahil may nagawa ang Mage nang hindi man lang niya napapansin. Nagtataka ang mga Royal Mage kung bakit kinakalaban ng Vice Captain ang team ni Blake. Idinahilan niya na sinasanay lang niya ang mga recruit, pero naabot na nila ang kanilang limitasyon. Sabi ng lalaking may pulang buhok, hindi yon pagsasanay. Isa yung pananakit, at ayaw niyang makalusot si Gunther dito. Sinusuportahan ng babaeng may mapusyaw na buhok ang kanyang mga kasama, sinasabing kaya pa nilang ipagpatuloy ang aralin at hindi sila matatalo. Nagulat ang mga mage na gusto pa nilang magpatuloy kahit pagod na at sinuportahan sila para talunin si Gunther. Alam ng Vice Captain na kung hihinto siya ngayon, magsisimulang magsalita ng masama ang mga tao tungkol sa kanya. Ginamot ni Darius ang dalawang kasama, at nagpasya silang magtulungan para manalo. Tinawag silang talunan ni Gunther at sinabing hinding-hindi siya matatalo sa isang duelo, at gumamit pa ng fire magic na nailagan nila dahil isa na namang barrier ang lumitaw at nagprotekta sa kanila na ikinagalit ng Vice Captain. Pagkatapos, si Clara at Even, nagalit na ngayon sa mapanlinlang na mage, ay nagsimulang gamitin ang kanilang sariling mga spell. Tinamaan siya at nasugatan ng kanilang pinagsamang mahika. Lalong nagalit, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay at sinabing hindi niya sila palalampasin. Sa sandaling iyon, humarang ang matanda sa dalawa at idinepa ang kanyang mga braso para protektahan sila. Samantala, sumisigaw ang ibang Royal Mages na itigil ni Gunther ang kanyang ginagawa. Sinasabi niyang tinuturuan lang niya ang team, pero sinabihan siya ng mga ito na tigilan na ang pagdadahilan. Nang mapagtantong may sama siya ng loob kay Blake, naintindihan na nila kung bakit niya pinuntirya ang team nito. Sinabi ng isa pang kapitan na tanggal na si Gunther sa kanyang mga tungkulin at maaaring masisante pa. Dahil doon, sumabog sa galit ang lalaki, at tinanong kung bakit kailangan niyang magdusa ng ganito. Lubos niyang sinisi si Blake, ibinunton ang lahat ng kanyang galit at pagkadismaya sa Barrier Mage. Pagkatapos nyon, nagpahinga sila, at nakuha ni Blake ang pahinang nararapat sa kanya, at nasiyahan siyang makita ang pagbagsak ni Gunther. Sabi ni Clara, ang panimulang punto ng pagsasanay ay isang madayang galaw ng Vice Captain. Humingi ng paumanhin ang matanda sa pagdudulot ng gulo sa team, pero sinabi ni Even na hindi niya yon kasalanan. Tinanong nila kung paano siya naging ganoon kalakas dahil gumamit siya ng mga barrier na hindi pa nakikita ng sinuman. Bago pa siya makapagpaliwanag, isang babae ang dumating sa utos ng matalinong mangkukulam, si Eta, para i-escort si Blake. Naguguluhan ang lalaki, at kinalagad siya ng babae, sinasabing nagmamadali sila.
Nagtaka ang dalawang babae na si Eta mula sa grupo ng mga bayani ang nagpatawag sa kanya. Dumating sila sa Magic Research Institute sa kaharian ng Hendria. Si Eta, ang matalinong mangkukulam at 13 taong gulang na direktor ng Research Institute, ay masayang muling nakasama ang mage. Natutuwa ang bida na makitang maayos ang kalagayan niya pagkatapos ng matagal na panahon. Nagalit siya sa kanya sa pagtrato na parang bata sa isang pambihira at henyong mangkukulam na minsan lang lumitaw sa isang siglo. Ngunit sa katotohanan, walang pakialam si Eta, at humingi ng paumanhin sa kanya ang ating bida. Dumiretso na sa punto, ipinatawag ng mangkukulam ang mage dahil kailangan niya ang lakas nito para makahuli ng mga halimaw. Ipinaliwanag niya na hindi gumagana ang mga pisikal na kulungan sa mga nagagalit na halimaw at may ilang uri na naglalabas ng miasma. Kaya't ang kanilang pananaliksik ay limitado lamang sa natural na tirahan ng mga halimaw na isang hindi epektibong paraan. Ang hiling niya ay makahuli ng mga halimaw at pag-aralan ang mga ito sa Magic Research Institute. Maaari pa silang makahanap ng panlaban sa miasma. Alam niyang protektado ng Diyosa ang mga bayani at kayang harangan ang miasma, kaya sila nakakapasok sa Demon Realm. Bumabalik sa orihinal na paksa, tinanong ng mangkukulam kung kaya niyang humuli ng mga halimaw na mas mataas sa level 5. Sabi ng kanyang katulong, masyado niyang pinapahalagahan ang mga barrier mage. Ngunit sa sandaling iyon, sinabi ng bida na sa tingin niya ay kaya niyang humuli ng mga halimaw na mas mataas sa level 5. Tila kumbinsido ang mangkukulam sa mga salita ni Blake. Naniniwala ang ating bida na kaya niya ang level 5 dahil level 4 ang mga salamander. Sa tingin ng katulong ay katawa-tawa na mangako siya ng ganoon sa harap ni Eta at naniniwalang hindi niya magagawa ang gawain. Gayunpaman, sinabi ng ating bida na magiging maayos lang siya at iniisip ng babae na nagsisinungaling siya sa lahat ng ito. Samantala, napagdesisyonan na ng mangkukulam na makikipagtulungan si Blake. Hindi niya papayagan ang anumang pagtutol mula sa kanyang mga alalay na agad namang humingi ng paumanhin. Sinabi niya na huwag mag-alala tungkol sa Mage Squad at magpapadala siya sa kanila ng formal na kahilingan. Galit ang alalay ni Eta dahil sinasamantala siya ng mage na ito. Sa kasong ito, nararamdaman niyang kailangan niyang protektahan ang munting dalaga. Nakaramdam ang ating bida ng masamang pangitain at nagsimulang hindi mapakali. Inanunsyo ng mangkukulam na pupunta sila sa abandonadong minahan ng Bourbon. Sumakay ang lahat ng mangkukulam ni Eta sa kanilang mga dragon para simulan ang misyon. Sabi ng mangkukulam, maswerte siyang muli silang nagkita kaagad, at sinabi ng NC na nakita na niya si Alice. Sabi ni Eta, laging ganyan si Alice, tila sobrang masayahin. Nagtataka ang alalay kung bakit magkasundo sila ng kanyang amo. Sinasabi niya na kung hindi sila iniligtas ng mage sa gubat, lahat sila ay namatay na. Noong araw na yon, nangangaso ang bida sa gubat ng Demon King nang hindi sinasadyang makita si Alice at iniligtas siya. Naalala niyang nasa Forest of Death siya at nakita ang dalagang sugatan sa lupa. Sinabi ni Alice na nasa panganib din ang kanyang mga kasama at hiniling na iligtas din sila. Hinanap ng ating bida ang lugar at nakita si Eta na napapalibutan ng mga halimaw. Ginugulo ng Forest of Death ang pandaman ng sinumang pumapasok dito, kaya nagkahiwa-hiwalay ang team. Kaya kung hindi niya sila nailigtas, lahat sana ay namatay sa lugar na yon. Dahil mapagkumbaba, sinabi ng ating bida na hindi iyon malaking bagay at para sa dalaga, napakabait niya. Napansin niya na tila nagsasaya ang dalaga at nakaramdam siya ng inggit. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagpapanatili ng barrier mula noong siya ay 9 na taong gulang. Naiisip pa niya kung naglalaro ba si Eta tulad ng mga batang nakikita niya sa kalye. Buong kumpiyansang sinabi ng dalaga na isa siyang henyong mage mula pa noong ipinanganak at hindi nakikipaglaro sa mga bata, ngunit tila gusto niyang sumama sa kanila para maglaro. Makalipas ang ilang araw, dumating siya sa abandonadong minahan ng Bourbon. Napansin nilang maraming miasma at tila mapanganib ito para sa mas mahihinang mage. Sinabi ni Blake na gagawa siya ng barrier para makalakad ang lahat sa loob at sa tingin nila ay imposibleng pagalawin ang isang barrier. Para patunayan na kaya niya, gumawa ang ating bida ng barrier sa paligid niya at pumasok sa lugar na puno ng miasma. Para sa mas mahihinang mage, isang kabaliwan ang pumasok sa lugar na may ganoon kakapal na miasma. Bigla siyang bumalik at nagtanong kung sasama rin sila na nagpapatunay na gumana ang barrier. Ipinaliwanag ni Eta na isa ito sa mga epekto ng barrier ni Blake at sinabihan silang iwanan sa labas ang mga karwahe ng dragon. Nang makita ang gumagalaw na barrier na nakapalibot sa kanila, nagtaka ang lahat kung mapoprotektahan ba talaga sila nito mula sa miasma. Sinabi ng nagsiselos na alalay na ang ganoong antas ay hindi man lang dapat purihin. Nagbabala ang ating bida na may mga halimaw sa malapit at nakakaramdam sila ng pinagmumula ng miasma sa loob. Hinala ni Blake na may isang nilalang na sanhi nito, pero sabi ng mage, maaari rin itong isang isinumpang bagay. Sa huli, ang mga isinumpang bagay, gawa man ng tao o natural na nabubuo sa madidilim na lugar, ay maaaring maglabas ng miasma. Minsan, ang mga makapangyarihang halimaw na naglalabas ng ganitong uri ng miasma ay isinisilang din mula sa mga bagay na iyon. At ang usok na ito rin ang lumilikha ng mga halimaw, na siya namang lalong nagpapatindi nito.
Kaya, mas maraming halimaw ang nalilikha, at ang Demon King ay isang magandang halimbawa ng masamang siklong ito. Bukod dito, kung matatalo ang halimaw na gumagawa ng miasma, mawawala rin ang iba pang nilikha nito. Iyon ang dahilan kung bakit nang matalo ang Demon King, kalahati ng mga halimaw sa kanyang kaharian ay naglaho. Gayunpaman, hindi lahat ng halimaw sa mundo ay nawala. Naniniwala si Eta na kung maintindihan nila ang mga prinsipyo sa likod ng paglikha ng mga halimaw, makakabuo sila ng mga panlaban. Bigla siyang muntik ng matisod sa isang bato, at sinalo siya ng ating bida. Dahil mabait, tinanong niya kung ayos lang ba siya, at sinabing napakadilim ng daan. Nang alukin niyang pasanin ang dalaga sa kanyang likod, pinagalitan siya ng alalay nito, sinabing huwag siyang tratuhin na parang bata. Isa siyang prodigy. Sinabi ng mangkukulam na ayos lang siya, at sinabihan silang magpatuloy sa paglalakbay sa abandonadong minahan. Bigla, lalong kumapal ang demonyong usok. At sa unahan, lumitaw ang isang umuungol na Minotaur, isang level 5 na halimaw. Iniisip ni Blacken na magiging interesante na hulihin ang nilalang na ito, ngunit ang katulong ng mangkukulam ang hahawak dito. Lahat ng mga mangkukulam na kasama ni Eda ay nagsimulang gumamit ng mahika sa halimaw. Bago pa man tumama ang mahika, umungol ang halimaw at pinahinto ang kanilang mahika. Natakot ang mga babae, at sinabi ni Eda na hindi ito kayang hulihin ng mga ordinaryong salamangkero. Sabi niya, kakailanganin nila ang barrier mage, at iginiit ng kanyang katulong na si Eda dapat ang humuli sa Minotaur. Nagpasya silang ipaubaya ito sa matalinong mangkukulam, ngunit hindi siya mukhang komportable sa sitwasyon. Nag-aalangan siyang humakbang pasulong at nilapitan ang napakalaking Minotaur. Hawak ang kanyang tungkod ng may kaba hanggang sa sandaling sumugod sa kanya ang nilalang. Mukhang naghahanda ng spell si Eda, at malapit nang tamaan siya ng halimaw gamit ang palakol nito. Nang malapit na siyang tamaan, isang barrier ang lumitaw at nagligtas sa kanyang buhay. Nagulat ang ibang mga mangkukulam ng isang higanting barrier ang pumalibot sa Minotaur, at napagtanto na ang barrier mage na si Blake ang nagpapanatili nito. Hiniling nila sa kanya na huwag makialam kay Eda, ngunit mabilis niyang sinabihan sila na tumahimik. Sabi niya, dinala nila si Blake para hulihin ang nilalang, kahit natatakot siyang baka masira ang barrier. Gayunpaman, kayang harangan at linisin ng isang pinong barrier ang miasma at pahinain ang halimaw. Hindi alam ng pinakamahinang salamangkero na maaaring maging epektibo ang mga barrier sa pagsupil sa isang halimaw. Dahil dito, isang level 5 na halimaw ang naging ganap na walang kapangyarihan, na nagpapakita ng antas ng lakas ng barrier ni Blake. Kahit si Eda, ang matalinong mangkukulam, ay hindi kayang gawin ang isang bagay na tulad niyan. Inanunsyo niya sa lahat ng kanyang mga katulong na salamat kay Blake, nahuli nila ang halimaw at dapat na silang bumalik. Sinabi niya na iniligtas sila ng barrier mage at hiniling na dalhin nila ang halimaw. Nang makitang umalis ang babae na balisa, tila naintindihan ng bida kung ano ang nasa isip niya. Ilang sandali pa, pinasalamatan niya ang kanyang mga tauhan sa kanilang trabaho at sinabing maaari na nilang pag-aralan ang pisyolohiya ng halimaw. Gamit ang malaking level 5 na Minotaur bilang sanggunian, nalaman niyang napakakumbenyente ng mga barrier dahil madali nilang mailipat ang ganoong kalaking katawan. Tinanong niya kung gaano katagal mapapanatili ang barrier, at sinabi niyang hanggat nananatili siya sa malapit, maaari itong tumagal magpakailanman. Gayunpaman, ang mga karaniwang barrier ay nawawala ng epekto kapag naubos ang mahika, at para sa babae, medyo problematiko iyon. Iminungkahi ng katulong na muling hulihin ang halimaw gamit ang mahika ni Eta. Sabi ng ating bida, kaya niyang solusyonan ang problema gamit ang isang papel na may simbolo ng mahika. Ipinaliwanag niya na ito ay isang magic circle na nilikha niya upang mapanatili ang mga demonic barrier, at automatiko itong gumagana. Naalala ng babae na may nakita siyang katulad nito sa Demon Realm, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong magic circle. Nang sabihin niyang siguradong napakagaling ng lumikha, pinasalamatan niya ito, na ipinapahiwatig na siya ang gumawa nito. Sabi ng ating bida, nilikha niya ang magic circle na yon noong 9 na taong gulang pa lamang siya. 30 taon na ang nakalipas, sinisira ng miasma mula sa Demon Realm ang buong kontinente, at nagtipon sila ng maraming barrier mages. Noong una, sinusubukan nilang panatilihin ang barrier ng mano-mano nang hindi umaalis sa lugar, kaya nilikha niya ang magic circle. Kailangan lang itong lagyan ng mana, at kaya nitong panatilihin ang sarili sa mahabang panahon na nagpapahintulot sa kanila na magpahinga at kumain. Kaya sa 100 taong nagpapanatili ng barrier gamit ang mahikang ito, nagawa nilang sakupin ang buong Demon Realm. Ngunit sa huli, siya na lang ang natirang nag-aalaga sa mga barrier. Dahil dito, naubos nito ang malaking bahagi ng kanyang mahika, at mahirap itong panatilihin ng mag-isa. Kinilala ng mga mangkukulam na gumawa siya ng isang bagay na hindi kapanipaniwala at tinanong kung hindi ba niya ipinagmamalaki ang nagawa niyang iyon. Mas gusto ng ating bida na isantabi muna ang buong kwento, at sinabing sa tingin niya ay hindi naman iyon ganoon kalaking bagay. Pagkatapos ay nagpatuloy siya para i-activate ang magic circle. Sa sandaling i-activate niya ito, nagsimulang panatilihin ng barrier ang sarili nito at pinananatiling nakakulong ang Minotaur.
Maaaring tumagal ng ilang oras ang prosesong ito, at plano niyang manatili sa malapit habang isinasagawa ang pananaliksik. Nagpasalamat si Eta kay Mage Blake sa kanyang tulong. Pagkatapos ay sinimulan nila ang pananaliksik at pagsusuri sa halimaw at sa miasma. Itinalaga niya ang mga salamangkero sa iba't ibang tungkulin sa pananaliksik, at nanatili ang bida sa buong proseso. Matapos umuwi ang lahat ng salamangkero, napansin ni Blake na si Eda na lang ang natira. Sinabi ng babae na naghanda siya ng silid para sa kanya sa lab kung saan siya maaaring matulog. Sabi niya, bibilisan niya ang pananaliksik para maprotektahan ang mga mamamayan mula sa mga banta na ito. Nais ng bida na manatili sa tabi niya sa proseso dahil sa pag-aalala kay Eda kahit tumututol ito, ngunit sinabi niyang nag-aalala lang siya na baka pumalya ang barrier dahil ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng isang injectable barrier. Pumayag na ang babae na gawin niya ang mga bagay sa sarili niyang paraan at kumilos ang ating bida ayon dito. Lumipas ang isang linggo na ang Minotaur ay nakakulong pa rin sa loob ng barrier na nilikha ng ating salamangkero. Nagpasya ang ating bida na lumabas at kausapin ang katulong ni Eta. Ayaw niyang makialam sa kanilang panloob na politika, ngunit tinanong niya kung bakit maagang umuwi ang lahat maliban sa mangkukulam. Sabi ng babae, dahil hindi siya taga roon, hindi siya dapat makialam. Sabi ni Blake, mag-isang nagsasagawa ng pananaliksik si Eda sa lahat ng oras na ito at tinanong kung hindi ba nila ito tutulungan. Sumagot ang babae na isang henyo ang mangkukulam at hindi siya kayang tulungan ng mga ordinaryong tao, hindi lang sa mahika, kundi pati na rin sa pananaliksik. Walang sinuman ang makasabay sa babae. Kaya sinusubukan nilang gawin kung ano ang abot kaya nila sa oras ng trabaho nang hindi nakakasagabal kay Eta. Iminungkahi niya na umuwi na rin ang salamangkero dahil hindi rin naman siya gaanong makakatulong. Pagbalik niya sa silid, nakatulog na ang 13 taong gulang na mangkukulam. Dahil mabait, hinubad ng ating bida ang kanyang coat at ikinumot sa kanya. Makalipas ang ilang araw, inihayag ng babae na oras na ng pahinga. Lahat ay nagpunta sa cafeteria habang kumakain siyang mag-isa. Sabi ni Blake, dapat siyang magpahinga sa halip na magkulong sa lab. Sumagot si Eda na pupunta siya sa kanyang silid mamaya at ayaw niyang manatili siyang nakakulong sa lab. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na huwag mag-alala sa kanya at magpahinga na rin. Lahat ay pumunta sa cafeteria para kumain ng isang malaking salu-salo. Samantala, ang mangkukulam ay nagsasagawa ng pananaliksik ng mag-isa, malalim na nakatuon ng walang kasama. Nasa napakataas na antas ang pananaliksik, kaya walang nakakaintindi sa kanyang ginagawa. Nagkomento sila na kaya niyang hulihin ang halimaw ng mag-isa kahit wala ang barrier mage. Sabi ng kanyang pinakatapat na kasama na kung ipapaubayan nila ang lahat sa kanya, magiging maayos ang lahat. Pero hindi sang-ayon ang ating bida, at nagalit ang mga salamangkero tungkol dito. Sabi ni Blake, ang palaging pagpuri sa kanya at pag-iwan ng lahat sa kanyang balikat ay hindi mature. Bata pa rin siya. Sinabihan siya ng babae na itigil ang pagtrato sa kanya na parang bata dahil siya ang pinakadakilang henyo sa kasaysayan ng kaharian. Sumang-ayon ang lahat ng salamangkero na kahit mukha siyang bata, matanda na siya at wala siyang naiintindihan tungkol sa kanya. Sumang-ayon ang bida na siya ay isang mahusay na mananaliksik at salamangkero, mas may kakayahan kaysa sa karamihan ng mga matatanda, ngunit hindi nito binabago ang katotohanang bata pa rin siya na tumitingin sa iba ng may inggit. At noong laban sa Minotaur, natigilan siya dahil kahit gaano siya katalino, mabait din siya. Kaya naman kumikilos siya sa paraang inaasahan sa kanya ng mga matatanda. Sabi niya, katawa-tawa para sa kanila na sabihin ng buong kumpiyansa na isa na siyang matanda. Tinanong niya kung nagkaroon na ba sila ng tapat na pag-uusap sa mangkukulam para maintindihan ang kanyang nararamdaman, o kung hindi ba talaga nila gustong tulungan si Eda. Lahat ng salamangkero doon ay natulala at nagpa siyang umalis na malalim ang iniisip. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mangkukulam na may malungkot at pagod na ekspresyon. Sinubukan siyang kausapin ng ating bida, ngunit tumalikod siya at umalis nang walang sinasabi. Kalaunan sa kanyang silid, nakarinig si Blake ng katok sa pinto. Pumasok ang 13 taong gulang na mangkukulam at nagtanong kung maaari silang mag-usap sandali. Naghanda siya ng kape para sa babae at humingi ito ng paumanhin para sa abala. Binalot siya ng ating bida ng kumot dahil malamig at nagpasalamat ito sa kanya. Ininom niya ang kape sa isang inosenteng paraan. Humingi siya ng paumanhin sa pagkaladkad sa kanyang mga problema at inamin niyang kusa siyang nasangkot. Sabi niya, noong una, nasasabik siyang makatrabaho ang mga salamangkero, ngunit nagbago ang mga bagay kalaunan. Dahil nagsimula na siyang tawaging henyo ng lahat, at naging mas madali ang lahat. Pero alam niyang sinimulan na nilang gawin lang ang pinakamababa, at ipinasa ang lahat ng trabaho sa kanya. Laging ganoon. Ang mga tao sa paligid niya ay nagbago dahil sa kanya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang mula sa isang normal na nayon. Walang mga maharlika o salamangkero sa kanyang pamilya, simpleng pananalita lang. Pagkatapos ay mabilis siyang natutong magsalita at kalaunan ay maglakad. Natuto siyang magbasa mula sa isang libro na mayroon ang kanyang mga magulang sa bahay. Bata pa, nabighani na siya sa mahika at itinuring na siyang isang henyo. Mula sa araw na yon, nagsimula siyang tumanggap ng mga aralin sa mahika.
Mabilis siyang naging isang pambihirang salamangkero na may napakalaking talento. Sinimulan siyang tawagin ng lahat na isang henyo at isang prodigy, inaasahan na siya ay magiging malaya. Napilitan siyang kumilos na parang matanda sa halip na isang bata at kinailangang lumaki ng napakabilis. Para sa mga salamangkero, ang pananaliksik at labanan ang misyon ng kanilang buhay. Di nagtagal, nagsimula siyang magsaliksik at magsanay sa pakikipaglaban sa edad na 6 at desperado siya noon. Kinailangan niyang abutin ang mga inaasahan ng kanyang mga magulang at lahat sa paligid, laging isang henyo, hindi isang bata. Dahil doon, kinailangan niyang subukang patigasin ang kanyang puso, ngunit sa kaibuturan, nakakaramdam pa rin siya ng kalungkutan. Napagtanto ng ating bida na takot din siya sa mga halimaw. Tutal, noong iniligtas niya si Eda noon, isang minotaur ang kanilang hinarap. At kahit noong panahong iyon, mukha siyang takot na takot. Sabi ng dalaga, napaka maobserba niya para mapansin yon. Tutal, takot talaga siyang humarap sa mga nilalang. Noong bahagi siya ng koponan ng mga bayani, direktang lumaban sa mga halimaw ang vanguard, at nanatili siya sa suporta. Ngunit takot na takot siya sa mga halimaw kaya hindi niya kayang lumaban mag-isa. At naiintindihan ng ating bida, takot din siyang lumaban sa mga nilalang. Kahit na pinipigilan niya ang kanyang takot sa laban, lumaban siya araw-araw hanggang sa mawala ng epekto sa kanya ang takot para siya ay mabuhay. Gusto rin ng dalaga na gawin yon, ngunit sinabi sa kanya ni Blake na hindi niya kailangan. Ayos lang siya kung ano siya. Gayunpaman, gusto ng lahat na maging malakas siya, mas malakas kaysa sa karamihan, at maging isang henyo. At gusto niyang gawin ang lahat para hindi niya mabigo ang sinuman at matalo ang mga halimaw. Sa huli, takot siyang iwanan, na ituring siyang walang silbi o walang talento ng kanyang mga magulang, na itigil ng mga tao sa paligid niya ang pag-isip na siya ay isang henyo at iwan siya dahil doon. Nagsimula siyang magpanik, nagmamakaawa sa mga tao na huwag siyang iwan, nangangakong magiging isang henyo at kikilos na parang matanda, desperadong nakikiusap na huwag maiwan. Sa sandaling iyon, marahang hinaplos ng ating bida ang kanyang ulo at sinabing magiging maayos ang lahat. Nangako siyang hindi niya kailanman iwanan ang mangkukulam na si Eta. Sinasabi niya na naging napakahirap ng buhay niya at sapat na ang kanyang dinanas. Sa sandaling iyon, kinilala niya na napakagaling ng ginawa niya at napaiyak ang mangkukulam at niyakap ang barrier mage. Sinasabing ang gusto niya lang talaga ay makipaglaro sa kanyang mga kaibigan, kumain ng matamis, at makasama ang kanyang pamilya. Kahit na mahilig siyang magsaliksik, ayaw niyang lumaban sa mga halimaw dahil takot siyang masaktan. Gusto niyang humingi ng tulong dahil karaniwang umaasa ang mga bata sa matatanda. Ngunit sa kanyang kaso, dahil isa siyang henyo, walang gustong tumulong sa kanya dahil iniisip na nilang isa siyang matanda. Sinabi ni Blake na hindi niya kailangang magsumikap ng husto at maaari siyang humingi ng tulong sa kanya. Nangako ang bida na sa tuwing nahihirapan siya, maaari siyang umasa sa kanya. Nagkayakapan silang dalawa at lubos siyang nagpasalamat sa ating bida, nakatulog sa kanyang kandungan habang hawak ang kanyang kamay. Naalala niya ang isang panahon sa kanyang buhay nang natagpuan niya ang dalaga na nakahandusay sa sahig ng gubat matapos siyang iligtas, pinatulog ito at inalagaan noong nasugatan ito. Nanatili si Leke sa kanyang tabi sa buong panahon habang siya'y nagpapagaling. At makalipas ang ilang taon, ginagawa niya ang parehong bagay sa ngayoy mas matanda ng dalaga. Habang sinusubukan niyang makatulog, hinihiling niya sa salamangkero na huwag siyang iwanang mag-isa. Sabi ng ating bida na nasa tabi lang niya siya at hindi aalis kahit saan. Lumipas ang ilang araw, at lumabas sila para mamasyal sa lungsod na magkasama. Ang dalaga ay nakasuot ng pangkaraniwang damit. Ilang araw bago sila pumunta sa parke, nagkaroon ng pulong ang dalaga kasama ang kanyang mga salamangkero, hinihiling sa lahat na ibigay ang kanilang buong makakaya sa pananaliksik. Lahat ay nagsumikap kasama na ang dalaga. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang humingi ng tulong sa lahat at nagbuhos ng malaking pagsisikap sa pananaliksik hanggang sa isang sandali na napagod siya at nangailangan ng yakap mula kay Blake. Sinasabing pagod na siya at hindi na niya kaya. Marahang inalo siya ng ating bida at binigyan ng maraming yakap ang munting dalaga. Napagtanto na si Eda ay nasa ilalim ng matinding stress, gusto niya itong tulungan. Nag-isip ng isang bagay na maaari nilang gawin ng magkasama. Alam niyang mayroon siyang araw ng pahinga at inanyayahan niya itong lumabas. Agad-agad, sinabi ng dalaga na gusto niyang lumabas kasama si Tito Blake. Kinabukasan, nagkita sila sa pamilihan ng lungsod na nakasuot ng pangkaraniwang damit. Sinimulan nilang dalawa ang kanilang pamamasyal, at napansin ng mangkukulam kung gaano karaming tao ang nasa lungsod. Sabi ng mangkukulam, ito ang kanyang unang pagkakataon sa palengke sa pangunahing kalye dahil hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataong lumabas. Sabi ni Blake, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon doon, magiging napakasaya nito. Nagsimula silang tumikim ng lahat ng uri ng matatamis, at sa sandaling makita ni Eta ang ibang mga bata, nagsimula siyang makipaglaro sa kanila. Iyon ang nagpasaya ng husto sa ating bida. At sa hapon, nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan. Ngumiti ng husto ang dalaga, at napadaan sila sa isang tindahan na nagbebenta ng mga kwintas at alahas. Tinanong ng ating bida kung may nagustuhan siya, at tumingin siya ng isang kwintas.
Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na bibili siya ng isa, at nag-alok si Edda na magbayad. Ngunit sinabi ng barrier mage na ito ay magiging regalo para sa kanya. Tuwang-tuwa ang dalaga sa kanyang kwintas at nagpasalamat sa kanya para sa regalo. Maging ang may-ari ng tindahan ay nagsabi na si Blake ay isang napakabait na ama at ang kanyang anak na babae ay kaibig-ibig. Sa halip na ipaliwanag ang sitwasyon, sinakyan na lang nila ito na parabang sila ay mag-ama. Makalipas ang isang linggo, sinabi ng mangkukulam na wala pa siyang nakikitang paraan para labanan ang miasma. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusuri, nakita niya na epektibo ang harang sa pagpigil at paglilinis ng miasma at plano niyang magtipon ng mas maraming barrier mages. Tinanong ng mangkukulam kung maaari niyang asahan muli si Blake at sinabi niyang, humingi ng paumanhin ang lahat ng salamangkero sa silid dahil sa pagpasa ng lahat sa kanya at pagtrato sa kanya na parang matanda. Naglagay sila ng masyadong malaking responsibilidad sa isang bata at napabayaan ang kanilang sariling mga gawain. Inamin din nila na naiinggit sila kay Blake, labis siyang hindi nirespeto, at kumilos ng mayabang. Taos-puso silang humingi ng paumanhin at yumukod sa kanilang dalawa. Sinabi ni Blake at nang mangkukulam na ayos lang iyon, at hindi nila ininda ang mga bagay na iyon. At sinabi niya na isang problema para sa kanila na umasa sa kanya para sa lahat, at dapat silang magsumikap pa. Humingi sila ng paumanhin kay Blake at sinabing naiintindihan na nila ngayon kung gaano kahalaga ang kanyang mga harang. Inamin nila na ang barrier magic ay tunay na kamangha-mangha. Tinanong ni Edda kung bakit sila bigla na lang humihingi ng paumanhin at sinabi ng babae na dahil yon kay Blake. Palagi nilang nararamdaman na hindi siya maayos at alam nilang bahagyang kasalanan nila yon. Ngunit wala silang lakas ng loob na kumilos at takot na harapin ang sarili nilang kawalan ng kakayahan. Matapos silang pagalitan ng salamangkero at tulungang muling ngumiti ang mangkukulam, doon na sila humingi ng paumanhin at inamin na hindi kapanipaniwala ang mga teknik at personalidad ni Blake. Sinabi ng 13 taong gulang na mangkukulam na sa kaibuturan ng kanyang puso, iniisip niyang si Blake ay isang kahanga-hangang tao. Matapos ang pananaliksik, nagpaalam ang ating bida sa grupo ng mga salamangkero. Sabi ng mangkukulam, kung mayroong anumang bago, ipapaalam niya kay Blake. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailan sila muling maglalaro, at sinabi niyang maaari silang maglaro kahit kailan niya gusto. Lahat ay magalang na nagpaalam sa barrier mage. Matagal siyang nawala at iniisip kung maayos lang ba ang kanyang grupo. Pagdating niya, nagalit sila Treya dahil ang tagal niya at sinabing nag-alala talaga sila. Sinimulan ng ating bida na ikwento sa kanila ang tungkol sa paghuli ng mga halimaw. Alam ng lalaking may pulang buhok na ilan lang ang may pribilehiyong makapasok sa laboratorio ng institusyon ng pananaliksik. Napagtanto ng mga babae na para maging malapit sa 2 miyembro ng Hero Squad, kailangang kahanga-hanga talaga ang kanilang mahika, at nagtaka sila kung sino ba talaga si Blake. Tinanong niya kung may nangyari habang wala siya, at sinabi ni Even na ipapakita niya sa kanya ang resulta ng kanilang pagsasanay sa training field. Pagdating nila, nagsimulang ipakita ng 3 ang kanilang mahika ng sabay-sabay. Bawat isa sa kanila ay nagpakawala ng isang triple magic vortex na nagsama-sama sa huli. Naramdaman ng lalaking may pulang buhok na dapat ay mas maganda pa yon at alam niyang mahirap lumakas. Sinabi ng isa pang grupo ng mga salamangkero na halos hindi sila nakapasa sa pagsusulit at tinawag silang mga bigo. Bilang tugon, inamin nilang mga bigo nga sila at laging nasa huli. Tinanong ni Even kung ganoon na lang ba sila kadaling susuko at sinabing hindi magandang ideya ang umasa sa matanda. Pagod na roon, sinabi niyang ayaw niyang basta na lang sumuko o patuloy na umasa sa matanda. Lumipas ang ilang panahon, at ang lalaking may pulang buhok ay nakaluhod na ngayon at nagmamakaawa, hinihiling kay Blake na turuan siya ng mahika para lumakas siya at hindi mapatalsik. Sinabi niyang ginagawa niya yon dahil siya ang panganay na anak ng isang marangal na pamilya mula sa probinsya. Sa madaling salita, ang buong pamilya niya ay umaasa sa kanyang tagumpay, ngunit marangal lang sila sa pangalan dahil hindi sila kailanman nagkaroon ng karangyaan at laging nagtatrabaho ng husto. Sinabi ng ating NC na makakatulong siya, ngunit sa mga teknik lang ng harang, at inaasahan na yon ng lalaking may pulang buhok. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Blake na maaari rin niya siyang turuan ng mga teknik sa pakikipaglaban. Naging excited ang bata, at nagkasundo silang simulan ang pagsasanay sa pakikipaglaban kinabukasan. Lumipas ang isang araw, at tinanong ng lalaking may pulang buhok kung ano ang ginagawa ng mga babae doon. Sinabi ng mga babae na hindi magiging madaling iwanan sila, at matututo rin sila mula sa matanda. Sinabi ng NC na inimbitahan niya ang dalawa dahil pareho sila ng nararamdaman ni Even. Nainis ang lalaking may pulang buhok dahil kinailangan niyang magmakaawa para dito, habang sila ay hindi. Balak ni Clara na tuklasin ang sikreto sa likod ng lakas ni Blake, at mas malapitan siyang inobserbahan. Gayunpaman, napansin niya ang kakaibang tiyempo nito, at gusto niyang gawin ito nang hindi napapansin. Bumalik sila sa Mecha Forest kung saan sila humarap sa mga halimaw. Nagpakawala pa si Even ng fire magic mula sa kanyang mga kamay at inatake ang isang nilalang. Ngunit sa sandaling kumbinsido na siya sa sariling lakas, isa pang halimaw ang lumitaw para atakihin siya.
Kinailangan siyang iligtas ni Blake at ng kanyang mobile barrier magic, pinayuhan ang binata na huwag kailanman magbaba ng kanyang depensa. Biglang nagsulputan ang marami pang halimaw at natakot ang mga babae. Sinabi ni Blake na mag-obserba sila dahil kung maraming kalaban, maaari silang gumamit ng area magic. Pagkatapos ay gumamit siya ng umiikot na mobile barrier para tamaan ang lahat ng kalaban ng sabay-sabay. Namangha ang tatlo sa kanyang kapangyarihan, tinalo ang mga halimaw sa isang atake lang. Napagtanto nila na sobrang lakas ng matanda at tinanong kung paano niya ito ginagawa. Sinabi niya na mahabang kwento kung paano siya naging ganoon kalakas sa pamamagitan lang ng pagpapanatili ng barrier sa Demon Realm. Tutal, nangyari ito 30 taon na ang nakalipas noong 9 na taong gulang pa lang siya. Noon, nang magpakita siya ng potensyal bilang isang barrier mage, dinala siya sa Demon Realm. Inatasan silang gumawa ng mga barrier para sugpuin ang miasma at mga halimaw ng kaharian. Napakalimitado ng sahod pati na ang pagkain at tubig, at pagkatapos ay inabandona sila. Dahil sa uri ng misyon na nangangailangan ng pagpapanatili ng mga barrier, hindi sila makaalis sa lugar. Halos wala siyang oras matulog, patuloy na pinapanatili ang barrier nang walang pagkain o supply. Nasa bingit na siya ng kanyang limitasyon sa pisikal at mental na aspeto. Doon niya naisip ang ideya na gumawa ng isang magic circle na otomatikong magpapanatili ng barrier. Sabi ni Clarice, ilan lang ang makakagawa niyan at inakala niyang nabigo siya. Pero sa katotohanan, nagsikap ang ating bida at nagawa niya itong likhain. Sa loob lang ng ilang araw, nabuo niya ang circle na maaaring lagyan ng kanyang mahika. Noong araw na yon, natulog siya na parang wala ng bukas. At makalipas ang ilang araw, ibinigay niya ang kanyang pera sa isang mangangalakal para ihatid ang paraan ng barrier sa ibang mga salamangkero. Kailangan na lang niyang solusyonan ang problema sa pagkain at tirahan, at humiling na pumasok sa gubat para mangaso. Ngunit puno ito ng mga halimaw at kinailangan niyang tumakbo pabalik. Tutal, ang mga kabalyero ay naghahatid lang ng rasyon kada ilang buwan. Ngunit paglipas ng ilang panahon, natigil din kahit iyon. Walang ibang pagpipilian, kinailangan niyang muling pumasok sa gubat para maghanap ng pagkain, umiiwas sa mga halimaw, kumukuha ng pagkain mula sa mga puno, at gamit ang kanyang mga barrier spell. Ngunit hindi ito gaanong kapakipakinabang dahil matindi ang miasma, at kinailangan niyang linisin ang gubat. Dahil hindi epektibo ang kanyang kasalukuyang mga diskarte sa barrier laban sa mga halimaw, nagpasya siyang kailangan niyang lumakas. Mula noon, nagsimula siyang pag-aralan ang mga diskarte sa barrier para makahanap ng solusyon. Nagsanay siyang mabuti at sa huli nagtagumpay na palakasin ang kanyang mga barrier, nagawang maglapat ng panandaliang paghihigpit at mas madaling mangolekta ng mga yaman. 3 taon ang lumipas, si Blake ay 12 taong gulang na at kalmadong pumasok sa gubat dahil napino na ang kanyang mga barrier, na pumipigil sa karamihan ng mga halimaw sa loob ng ilang minuto. At sa paglilinis ng miasma, tumaas ang kanyang mahika at malinaw niyang naramdaman ang kanyang pag-unlad. Gayunpaman, wala pa rin siyang kakayahang talunin ang mga halimaw ng epektibo. Matibay ang mga barrier, ngunit hindi niya ito maigalaw o magamit sa pag-atake. Kaya nagpatuloy siya sa pag-aaral at paghahanap ng mga paraan para maging mobile ang kanyang mga barrier. Salamat sa kanyang pagsisikap, pagkatapos ng 3 taong pagsasanay, na igagalaw na niya ang mga ito ng madali. Pinangalanan niya ang kanyang bagong estilo ng pag-atake na offensive barrier technique. Sa wakas ay nakakain muli ng karne, mas masarap na ang lasa ng pagkain. Gayunpaman, ito ay purified monster meat para alisin ang miasma. Di nagtagal, pinag-aralan niya ang mas marami pang diskarte sa barrier. Kabilang ang hugis, katangian, at tigas, nagkaroon ng elasticity, viscosity, at binago ang lahat ng katangian nito. Sa ganitong paraan, binuo niya ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban gamit ang mga barrier. Habang ipinapaliwanag ang lahat ng ito, isang halimaw ang naghahandang bumuga ng apoy sa ating bida. Ngunit kahit hindi tumitingin, gumawa siya ng barrier, at hinarangan ang nakamamatay na hininga. Pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw ng sarili niyang barrier, at nag-charge ng atake gamit ang kanyang kamay. Isang mobile barrier na ginamit niya para hiwain ang halimaw at puksain ito ng madali. Ipinaliwanag niya na naging kayanan niyang baguhin ang hugis ng barrier, gawin itong espada, halimbawa. Natulala ang 3 na natalo niya ang isa pang salamander sa isang atake lang. Maging siya ay hindi lubos na kinikilala kung gaano siya kalakas. At ngayon naiintindihan na ng lahat ang dahilan ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang kahanga-hangang kwento. Kinikilala nila na masakit ang kanyang buhay, at hindi man lang niya ipinapakita kung gaano siya kagaling. Sinabi ni Blake na kung magsisikap din sila tulad niya, makakamit din nila ito dahil may potential sila. Naging kakaiba sa pandinig ng mga babae na sinabi niya yon ng natural. Tila medyo manhid pa nga pakinggan. Hindi naman takot ang lalaking may pulang buhok dahil gusto niyang lumakas tulad ng salamangkero at wala siyang nakikitang ibang paraan. Sa sandaling iyon, sinabihan siya ng matanda na harapin ang mga salamander na lumitaw. Sabi niya, kung magsisikap sila, sigurado siyang matatalo nila ang halimaw na yon. Ngunit takot na takot ang 3 at sinabing walang tsansa na matalo nila ang salamander ng mag-isa.
Nagsimulang purihin ng mga salamangkero si Kapitan Lancelot, sinasabing napakabata niya at napakagaling. Tinatawag nila siyang Lord Lancelot the Flawless. Sabi ng kapitan, nag-exaggerate sila dahil nagkakamali rin siya, at tinawag siyang mapagkumbaba ng mga tauhan. Napapansin niya ang mga burokrata na puro pambobola lang ang alam, at sinasabi ng kanyang mga estudyante na tama sila, at naging kapitan siya dahil sa merito. Sabi ni Lancelot, sobra ang pagtingin nila sa kanya, at ipinagtanggol siya ng mga estudyante, tinawag siyang mahinhin. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi siya ganoon kagaling, isa lang siyang may talento na higit sa karaniwan. Gayunpaman, kamakailan lang, tila huminto sa pag-unlad ang kanyang mga kakayahan sa mahika. Wala na siyang anumang layunin na gustong abutin. Tutal, ang pangunahing tungkulin ng Royal Mage Squad ay panatilihin ang kaayusan ng publiko. Kung wala ang Demon King, iniisip niya na mahirap magkaroon ng pagkakataong lumaban sa malalakas na kaaway. Kahit na maganda ang kapayapaan, minsan naiisip niya kung hanggang kailan niya kailangang abutin ang inaasahan ng lahat. Isang burokrata ang nagsabi na ang mga kalapit na nayon ay inaatake ng mga mababang antas na halimaw. Alam ni Lancelot na dapat siyang gumawa ng isang training center para sa mga baguhan at iniisip kung sino ang lalahok. Nakikita natin ang tatlo na nagrereklamo tungkol sa isang bagay na nangyayari. Inalok sila ng bida ng tubig at tinanong pa ni Even kung paano siya nananatiling kalmado. Tutal, sasama na sila sa isang ekspedisyon kasama ang unang dibisyon. Sanay na ang ating NC na lumaban sa mga halimaw at para sa kanila, nakakabaliw iyon. Medyo mas may tiwala na sila sa sarili dahil nagsanay sila kasama ang matanda at mas malakas na sila ngayon. Sinimulan silang tawaging mga bigo ng ibang mga grupo gaya ng dati. Bago pa magsimula ang gulo, inutusan ng commander ang lahat na manatili sa posisyon. Sabi ni Lancelot, abutin ng 2 linggo bago makarating sa nayon, at kailangan nilang harapin ang 12 ng level 3 na halimaw. Gagawa sila ng mga squad na may 4 na miyembro at mananatili sa pormasyon sa buong oras. Inutusan sila ng mga commander na simulan ang martsa patungo sa mga karwahe para umalis sa misyon. Sumunod sila at nagsimulang magmartsa. Ngunit sobrang napagod sila pagkatapos magmartsa nang walang tigil sa loob ng 6 na oras. Pagod na pagod ang lahat dahil napakatarik ng burol. Nag-anunsyo ang mga commander ng 30 minutong pahinga at nagpasalamat ang lahat. Ngunit isa sa kanila ang nainis sa mga bata na nagpapahinga. Sabi niya, dapat alagaan ng mga baguhan ang mga miyembro ng squad at dalhan sila ng pagkain. Kaya kinailangan ng 3 bida na masahiin ang mga balikat ng mga nakatatandang miyembro. Habang natutulog ang mga nakatatanda, hindi nakapagpahinga ang mga baguhan at sa halip ay nagbabantay. 7 araw ang lumipas, pakiramdam nila ay mamamatay na sila sa pagod. Walang sinuman sa 3 ang makayanan ang lahat ng nangyayari maliban kay Blake, na mukhang maayos lang at puno ng enerhiya, nag-aalok ng tubig sa grupo. Sabi niya, noon, may mga katulad siyang karanasan sa kanyang mga paglalakad sa gubat. Hindi mahusgahan ng 3 ang matanda. Wala lang siyang normal na pamantayan, nagtataka si Even kung nasaan ang ibang mga baguhan. Sabi ng mga commander, matagal na silang tumakas. Sabi nila, napakagaling ng ginagawa ng 3 dahil karamihan sa mga baguhan ay tumatakas sa loob ng unang ilang araw. Isang mayabang na commander ang nagtanong kung si Blake ba ang nakapasok sa pamamagitan ng rekomendasyon ni Alice. Pagkatapos ay tinutuyan nila siya sa pagiging isang nasa katanghaliang gulang na barrier mage. Ipinagtanggol siya ng may mapulang buhok, sinabing nakapasok siya dahil sa merito, at hindi nila alam kung gaano talaga siya kalakas. Sabi ng mga commander, masyado nang lumaki ang ulo ng 3 at tumigil na sa paggalang sa kanilang mga nakatataas. Nang tila magsisimula na ang isang away, pumasok si Lancelot upang mamagitan at pigilan ito. Hiniling niya sa 3 na iwasan ang gulo at pinasalamatan nila siya sa pakikialam. Hindi makapaniwala ang commander na natalo niya si Gonder at ipinapalagay na itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Lumipas ang 14 na araw at sa wakas ay nakarating sila sa isang nayon na winasak ng masasamang nilalang. Sinabi ng isang lalaki na ang mga nayon ay patuloy na inaatake ng mga nilalang. Umiiyak, sinabi niyang alam niya kung nasaan ang lungga ng halimaw at nagmamakaawa na talunin sila. Sa labas, nakikita natin ang 3 na pagod habang kinakausap ni Lancelot ang taga nayon. Bumalik ang ating bida at humingi pa ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya ng pamumuno sa grupo. Nagsimulang magtipon ang mga leader ng squad upang pakinggan ang mga salita ng commander. Sinabi ni Lancelot na nagsisinungaling sa kanila ang pinuno ng nayon. May mga nasunog na bagay, ngunit wala siyang nakitang mga babae, at pinaghihinalaan niyang pinagbabantaan sila ng mga demonyo. Nagulat ang lahat sa kakayahan ni Lancelot na malaman agad ang katotohanan. Sinabihan niya sila na huwag kumain ng kahit ano mula sa nayon at alam niyang aatake ang mga nilalang habang sila'y natutulog. Walang sinuman ang nangahas na tutulan ang plano ng kapitan na tambangan ang mga halimaw, ngunit ang ating bida ay tumutol at itinaas ang kanyang kamay upang mag-alok ng ideya. Sinabihan ng mga commander si Recruit Blake na tigilan ang pagyayabang at igalang ang desisyon ni Lancelot, ngunit pinatigil sila ng kapitan, sinabing wala siyang pakialam kung recruit siya o hindi.
Gusto niyang marinig ang opinyon ng lalaki. Iniisip ng ating bida na hindi nila maililigtas ang mga bihag gamit ang kasalukuyang estratehiya. Ngunit sinabi ng kapitan na hindi niya alam kung nasaan ang mga kaaway, at balak ni Blake na hanapin sila hanggang sa paglubog ng araw. Hindi naniniwala ang iba na gagana ito dahil kapos na sa oras at hindi tutulong ang mga taga-nayon. Sabi ni Blake, posibleng matunton ang mga halimaw gamit ang kanyang mga barrier detection technique. Ipinaliwanag niya na ang harang na ito ay nakakakita ng mga target sa loob ng isang partikular na sakop. Sa pamamagitan ng paggawa sa harang ng mga particle, maaari niyang mairehistro ang mga galaw ng anumang dumampi dito. Sa ganitong paraan, kaya niyang matukoy hindi lang ang mga tao at halimaw, kundi anumang may pisikal na anyo. Iniisip ng mga commander na nagsisinungaling siya dahil para sa kanila, walang silbi ang mga barrier technique. Para patunayang gumagana ito, sinabi niyang may 2 tao sa likod niya na umiinom ng tubig at humihikab. Nagulat sila at inisip na lahat ay gawa-gawa lang kasama ang barrier mage. Nagpasya si Lancelot na hayaan ang kanilang squad na hanapin ang taguan ng halimaw at iligtas ang mga bihag. Naniniwala ang iba na kahit na ang mga recruit ang sumalakay, hindi nito mababago ang sitwasyon. Gayunpaman, idineklara ng kapitan na magsisimula ang operasyon sa gabi. Sa pagdating ng gabi, naglakad ang grupo ng bida sa kabubatan para hanapin ang taguan. Masaya si Even na ibinigay ni Lancelot ang ganoong kahalagang gawain sa mga recruit na tulad nila. Iniisip ni Derese na hindi talaga naniniwala ang kapitan na magtatagumpay sila, at tinanong nila kung mahahanap ba talaga ng matanda ang mga halimaw. Sabi niya kaya niya, pero hindi masyadong malawak ang sakop, kaya kailangan nilang maglakad ng matagal. Tingin ng team ay abnormal ang matanda para sa edad niya, at hindi na sila nagugulat pa. Iniisip ni Clara na kamangha-mangha ang tatlong ito, at napakalakas ng mga barrier technique. Ngunit sa tuwing kasama niya ito, nakakaramdam siya ng kaba at bumibilis ang tibok ng puso niya. Samantala, natutulog ang mga Royal Mage sa kanilang mga cabin, at nagsimulang pasukin ng mga halimaw ang kanilang mga silid na handang saktan sila. 3 mababangis na nilalang ang nakarating sa kama ni Lancelot at sinubukang saksakin siya. Bago pa sila makatama, itinapon sila ng kapitan gamit ang kanyang mahika. Nang mapagtantong sila'y level 3 na mga lizardmen, inisip niyang minamaliit nila siya. Nagtipon ang ibang mga salamangkero para atakihin ang mga lizardmen at suportahan ang kanilang kapitan. Sa sandaling yon, lumitaw din ang mga level 4 na Orsi para gawing mas mahirap ang mga bagay. Nagsimula silang umatake ng buong bagsik, tinatamaan at sinasaktan ang mga Royal Mage. Nagsimulang magpanik ang mga salamangkero sa bagsik ng atake ng mga Orsi, ngunit lumitaw si Lancelot at inatake sila gamit ang kanyang fire spell na nag-alis sa banta. Patuloy siyang naghahanap ng iba pang mga halimaw na pababagsakin. Nagpasalamat ang kanyang mga nasasakupan sa kanilang kapitan, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang level 6 na Orsi Lord at sila'y nasinda. Naniniwala silang hindi ito ang uri ng kalaban na matatalo nila dahil sa mataas na antas nito. Sa sandaling iyon, pumasok ang kapitan at sinabi nilang hindi matatalo si Lancelot. Nangunguna, lumundag siya sa ibabaw ng higanteng Ors at naghanda ng 2 spell. Sabay na binigkas ang dalawa, inatake niya ang Orsi at ang mga goblin ng sabay. Nang mawala ang kanyang napakalakas na mahika, walang natira sa mga halimaw. Lumapag siya sa lupa at nagkomento ang lahat kung gaano kahusay ang kapitan. Nang makitang organisado ang mga halimaw, alam niyang may commander sa likod nila. Bigla, may nagsimulang lumitaw, at iniisip nila kung ano ito at nagsimulang matakot. Samantala, pumasok ang grupo sa isang minahan at natagpuan ang mga babaeng bihag. Iniligtas nila silang lahat na labis na nagpapasalamat. Napansin ng ating bida ang isang bagay na kakaiba at tinungo ito. Bigla, isang malaking matalinong Orsi ang nagsimulang magsalita kay Lancelot, tinatanong kung nararamdaman niyang nasisikil siya sa presensya ng dakilang si Barbarossa. Napagtanto ng mga Royal Mage na siya'y isang level 8 na nilalang at naniniwalang mananalo ang kanilang kapitan. Sinubukan agad ng higanteng Orsi na atakihin ang squad ng mga Royal Mage gamit ang kanyang sandata. Ginamit ni Lancelot ang maraming mahika sa mga nakaraang laban at isang high-level spell na lang ang kaya niyang gamitin. Hindi siya pwedeng sumablay. Tiwala ang mga Royal Mage na hindi matatalo ang kanilang kapitan at tatalunin ang higanteng halimaw. Umiiwas sa ilang mga atake ng halimaw, nakatuon ang kapitan, iniisip ang sarili bilang hindi matatalo. Hanggang sa bigla, isang tama ang tumama at nagpatalsik sa kanya na ikinatakot ng lahat. Idineklara ng higanteng halimaw na ito na ang magiging katapusan ni Kapitan Lancelot. Nang tumama ito sa lupa, winasak nito ang lahat gamit ang napakalaking sandata nito. Ngunit natakot ang halimaw nang makita nito ang isang mahiwagang harang na nagprotekta at nagligtas sa kanya. Ang lumikha ng harang ay si Blake, ang ating bida. Sinabi ng Barrier Mage na dumating siya sa tamang oras, at nagulat ang mga Royal Mage na nagawa niyang pigilan ang atake ng higanteng palakol. Pagkatapos ay tinanong niya si Lancelot kung gusto niyang pagalingin ang kanyang mga sugat. Gumamit siya ng spell para pagalingin ang mga sugat ng kapitan. Napagtanto ni Lancelot na ito'y banal na mahika, at akala niya'y barrier magic lang ang ginagamit niya.
Sabi ni Blake, isa itong healing barrier technique na gumagamit ng purification at regeneration. Tinanong ng isang higanteng level 8 na Orsi kung paano siya nangangahas na manatiling kalmado sa harap niya, labis na nagalit at sumugod sa ating bida. Ngunit ang kanyang atake ay pinigilan ng harang ni Blake at hindi umabot sa kanila. Tinanong niya si Lancelot kung may pagkakataong manalo, at sinabi niyang mayroon siyang high-level spell para puksain ang Orsi. Gayunpaman, kailangan niya ng oras para makabawi, at dapat ay nakababa ang depensa ng Orsi para matamaan. Sabi ng ating bida, poprotektahan niya ito at patuloy na gagamitin ang mga harang para sa depensa. Para hindi mapansin ng Orsi ang paparating na high-level spell, si Blake ang lalaban. Nagulat si Lancelot at tinanong kung paano siya lalaban gamit lamang ang mga depensibong barrier technique. Ipinapakita sa gawa, lumikha ang ating bida ng mga harang sa paligid ng kanyang mga kamay at paa. Sa enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan, lumundag siya pasulong ng buong lakas. Nagawa niyang lumipad gamit ang mga harang, na ikinagulat maging ng halimaw. Pagkatapos ay bumangga siya sa higanteng nilalang ng napakalakas na tumalsik ito sa malayo at bumagsak sa lupa sa kabila ng malaking katawan nito, na lalong ikinagalit ng halimaw. Ngunit patuloy na ginagamit ng salamangkero ang harang sa ilalim ng kanyang mga paa para tumalon ng mataas. Pag-abot sa taas ng halimaw, naghanda siya ng suntok na may mga harang sa paligid ng kanyang mga daliri, nagpakawala ng malakas na suntok sa mukha ng halimaw. Sa sandaling natulala ito, sumigaw si Blake sa kapitan na gamitin ang kanyang spell. Sumunod si Lancelot at inihanda ang kanyang high-level na makapangyarihang mahika, nagpakawala ng napakalakas na spell ng apoy at spectral energy. Agad nitong pinuksa ang level 8 na Orsi. Nang matapos ang pagsabog ng mahika, ang nilalang ay nasa lupa, ganap na sunog at sugatan. Ipinagdiriwang ng lahat ang pagkatalo ng higante at wala silang ibang inaasahan mula sa kapitan. Si Lancelot, pagod na pagod, ay nagsabing nagawa nila ito kahit paano. Bago siya mawalan ng malay, hinawakan siya ng ating bida sa braso at pinuri ang kanyang mahika, sinabing ito'y kamangha-mangha at sinuplian naman ng kapitan ang papuri. Gayunpaman, ang pagsisikap lamang ni Kapitan Lancelot ang kinilala ng lahat at hindi ang kay Blake. Sabi nila, madali sana siyang nanalo kung hindi nakialam si Blake at inakusahan siyang nagnakaw ng karangalan. Sinabihan sila ni Lancelot na tigilan ang mga komentong iyon dahil kung wala si Blake, hindi sana siya mananalo. Kahit na, sinabi ng ating bida na kaya sanang manalo ng kapitan, kahit wala siya, sa totoo lang. Ipinaliwanag niya na tao lang ang kapitan. Hindi siya perpekto o hindi matatalo. Gaano man siya kalakas, mortal pa rin siya, at dapat lumaban ang kanyang mga kasama sa tabi niya. Tinanong ng mga Royal Mage kung niloloko niya ba ang kapitan. Nagalit ang bida at sinabing alam niya kung ano ang pakiramdam ng lumaban mag-isa. At ngayon ay alam na niya ang kapayapaan ng pagkakaroon ng mga kasama. Kinilala rin niya na walang taong perpekto at tao rin ang kapitan. Nainis ang mga Royal Mage at umalis na nasaktan ang damdamin. Hindi nagtagal, ligtas na naibalik ang mga bihag sa nayon. Inamin ng pinuno ng nayon na tinatakot siya at humingi ng kanilang kapatawaran. Ang pagkakakilanlan ng higanteng pulang ibon ay nananatiling hindi alam at maraming tanong pa rin ang natitira. Pagkatapos noon, bumalik sila sa kabisera ng kaharian. Matagal nang wala sa bahay ang tatlo at pagod na pagod sila. Sa sandaling iyon, may tumawag sa ating bida para kausapin siya. Inanyayahan siya ni Lancelot sa bar at humingi ng paumanhin sa biglaang paanyaya. Sa unang pagkakataon, may nag-imbita kay Blake na kumain sa labas at masaya siya tungkol dito. Sinabi ng kapitan na ito ang unang beses na nag-imbita siya ng kaibigan para gawin ang ganoon. Itinigil na nila ang pagiging formal at tinawag ang isa't isa sa kanilang tunay na pangalan. Nagtoast ang dalawa sa pagiging dalawang ordinaryong lalaki lamang. Nagtoast ulit sila para sa pagiging dalawang hindi perpektong tao. Pagkatapos noon, gumugol ang dalawa ng maraming oras sa pagtawa at pagsasaya sa bar na parang tunay na magkaibigan. Pagbalik sa kabisera, may day off ang ating bida at naglalakad mag-isa sa mga kalye. Maraming nangyari kamakailan at hindi siya sigurado kung ano ang susunod. Dahil sa heroine na si Alice na pumasok sa buhay niya, alam niyang kailangan niyang magpasalamat dito. Samantala, isang taong nakahud ang tumakbo at nabunggo ang ating bida at mabilis na humingi ng paumanhin. Tinanong ni Blake kung nasaktan ba siya, at biglang hinawakan ng babae ang kanyang kamay, dinala ang mage sa isang lugar na hindi pa niya alam. Hinahanap ng mga Royal Knight ang babaeng tumatakas. Iniisip nila kung saan siya nagpunta at sinimulan siyang hanapin. Nagtago silang dalawa at humingi siya ng paumanhin sa pagkaladkad sa kanya ng ganoon. Napagtanto niya na si Alice pala ang tumatakas sa makukulit na gwardiya. Sinabi ng babae na narinig niya ang tungkol sa kanyang mga kamakailang nagawa at matagal na rin mula noong huli silang magkita. Sinabi ni Blake na wala siyang ginawang espesyal at tinanong kung bakit hinahabol si Alice. Tuwang-tuwa, sinabi ng babae na tumatakas siya sa trabaho. Mga paghahanda para ipagdiwang ang pagbagsak ng Demon King at iba pang mga kaganapan na sa pilitan siyang dumalo. Kailangan niyang makipagkita sa libu-libong mahahalagang tao. Bukod pa rito, kailangan niyang sumagot sa mga sulat at asikasuhin ang mahahalagang dokumento ng gobyerno.
Iniisip ng ating bida na siguro ay napakahirap nyon. Sasama rin si Eta at ang iba, pero hindi kasing dami ng trabaho nila kumpara kay Alice na natatabunan na. Kaya naman tumakas siya sa kanyang mga responsibilidad at hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Naiintindihan ni Blake na kailangan ni Alice ng pagbabago ng kapaligiran para kumalma. Tinanong niya kung gusto ba ng heroine na lumabas kasama niya para makapag-isip-isip. Dahil marami na siyang nagawa para sa kanya, gusto niyang magpasalamat ng maayos. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap ng babae ang paanyaya ng ating bida. Hindi niya alam na may ganitong lugar na malapit sa kabisera, at lumabas na paboritong lugar pala ito ni Alice. Tinanong ni Blake kung maaari ba niyang istorbohin ang personal na espasyo ni Alice kung saan siya pumupunta kapag gusto niyang mapag-isa, at pumayag naman ito. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang pagkain mula sa kanyang lunchbox para pagsaluhan nila. Humanga ang ating bida sa mga sandwich na ginawa niya. Tinanong niya kung bakit dalawa ang sandwich, pero hindi niya ipinaliwanag. Mabilis silang nagsimulang kumain, at pinuri ng ating bida ang lasa ng pagkain ginawa niya. Sinabi niyang mahusay siyang magluto, at sinabi ni Alice na napakadomestiko niya sa kabila ng pagiging isang heroine. Hindi ito nakita ng ating bida bilang kakaiba. Ipinaliwanag ni Alice na bago siya naging heroine, isa lamang siyang ordinaryong babae na naninirahan sa isang simpleng nayon. Isang ordinaryong babae lang, magaling sa gawaing bahay, na walang espesyal na kapangyarihan. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng isang revelasyon at ng basbas ng Diyosang si Altria. Mula sa araw na yon, naging isang heroine siya. Isa na nakatanggap ng mga pangitain kung paano talunin ang Demon King. Sumailalim siya sa mahirap na pagsasanay para maging isang mandirigma. Ni hindi pa siya nakahawak ng espada noon at nagkaroon ng mga paltos sa kanyang mga kamay. Inamin niya na kamangha-mangha na lumakas siya ng ganoon kabilis at naging masaya para sa kanya ang pag-espada. Iniisip niya na siguro ay talento ito, at sumang-ayon si Blake na napakalakas niya sa maikling panahon. Sinabi ni Alice na mahirap ang pagsasanay. Napakalakas ng mga kalaban, at kakaunti ang kanyang mga kasama. Matapos magsumikap ng husto, nakahanap ang babae ng paraan para talunin ang Demon King. Sinabi niya na kakaunti na lang ang mga halimaw ngayon, at wala na ang pinakamalaking banta. Ngayon ay may kapayapaan na, at lahat ay maaaring bumiti, ngunit isa pa rin siyang heroine. Sinabi ni Blake na isa lamang siyang matandang mage na gumugol ng 30 taon sa paggawa ng mga barrier at walang alam sa mundo. Tinanong ni Alice kung bakit niya biglang minamaliit ang sarili. Kahit na ang isang tulad niya ay may mga paniniwala at mga bagay na siya lang ang makakagawa. Inamin ng ating bida na gusto niyang protektahan si Alice. Patuloy siyang naglagay ng mga barrier sa Demon Realm para protektahan ang lahat at ganoon din para sa kanya. Si Alice ay isang heroine at ang pinakamalakas na tao sa mundo. At tinanong niya kung gusto pa rin ba siyang protektahan nito. Walang pakialam si Blake kung isa siyang heroine. Gusto niyang protektahan si Alice bilang isang tao. Para sa kanya, si Alice ay isang kahanga-hanga, maalaga, at masipag na babae. Hindi man lang alam ng babae kung paano tutugon sa napakaraming papuri mula sa mage. Nagpasalamat lang siya at umamin na bigo siya sa lahat ng bagay. Pagkaalis niya, nagpasalamat siya sa ating bida para sa napakagandang araw na naranasan niya, at sinabing maaari silang pumunta ulit sa ibang lugar ng magkasama. Pagkatapos niyang magpaalam, nakikita natin ang isang taong nagmamanman sa ating bida, si Gonder, ang dating vice captain ng ikalimang dibisyon, na nagmumura at umaasang mamamatay ang bida. Isang royal mage ang nagsabi na ililipat si Gonder sa rehiyon ng Maybelline. Nagalit siya dahil sa pagka-demote at ininsulto ang lalaki, na idinahilan naman na inabuso ni Gonder ang kanyang otoridad at kumilos ng may matinding kasalanan na nagdulot pa ng gulo sa training unit. Sinabi ng Royal Mage na ito na umabot na siya sa kanyang limitasyon at hindi na niya pagtatakpan pa. Kahit na sa lahat ng benepisyong ibinigay niya sa mage na ito, pakiramdam niya ngayon ay pinagtaksilan siya nito. Sinabi ng lalaki na isang pagkakamali ang pagbuo ng team kasama siya at hindi niya inakala na magiging ganoon siya kahangal. Sinabihan siyang magsimula muli sa hangganan ng susunod na kaharian. Nagalit ng husto ang dating vice captain sa pagpapatapon sa kanya, negatibo at agresibo ang naging reaksyon, inilabas ang galit sa pamamagitan ng mga sipa. Lahat ng nasa paligid niya ay masama ang tingin sa kanya, at pakiramdam niya ay labis siyang napahiya. Nakakatuwa para sa mga royal mage ng kabisera ang ginawa niya sa kanyang sarili, at kung paano siya kahiyahiyang nagwakas. Sa sobrang galit, nagpakawala si Gonder ng isang fire spell habang isinusumpa ang mga mage. Kinabukasan, sinibak siya sa kanyang posisyon ng isang mas mataas na ranggong mage. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing mayroon siyang mataas na ranggo ng maharlika. Ngunit sinabi ng lalaki na dapat siyang makulong at magpasalamat na sinisibak lang siya. Sinasabing dati siyang mahalaga sa bansa, nagtataka si Gonder kung bakit siya ginaganito. Napaluhod sa kalye, binabaliwala siya ng mga tao at pinagsasarhan ng pinto sa kanyang mukha. Iniisip niya na baka maintindihan ni Alice, ang heroine, ang kanyang halaga. Tutal, umibig siya dito sa unang pagkikita noong sila'y magkatabing lumaban at pinuntirya ang posisyon ng kapitan. Inakala niyang mapapansin niya ang kanyang alindog hanggang sa lumitaw si Blake,
at tuluyang nakalimutan ng babae si Gunther. Dahil doon, nakaramdam siya ng matinding inggit at selos, at tinawag niyang ugat ng lahat ng kasamaan si Blake. Patuloy niyang iniisip kung nasaan si Alice para makausap niya ito hanggang sa natagpuan niya ang heroine sa kalye kasama ang barrier mage. Bago pa man siya matuwa na makita sila, nagkaharap sila ng kanyang mortal na kaaway. Habang pinapanood silang dalawa, nagtaka siya kung bakit ito nangyayari. Tutal, naniniwala siya dapat ang nandoon na kasama ng mandirigma. At kaya ang kanyang pangarap na pakasalan siya at mabuhay sa kanyang tabi ay gumuho. Dahil doon ay nakaramdam siya ng matinding galit sa barrier mage na hinahangad ang kanyang kamatayan. Napagpasyahan niyang dapat niyang puksain si Blake at kunin si Alice para sa kanyang sarili, sinasabing sa kanya ang heroine mula pa sa simula. Sa loob ng Royal Capital, lahat ng mga recruit ay nakatayo sa formasyon. Habang ang lahat ng unit ay natipon sa isang lugar at ang lahat ng tao ay nagkumpulan, lahat sila ay dumalo upang ipagdiwang ang seremonya ng pagsupil sa Demon King. Iaanunsyo niya ang mga nakatalagang posisyon, simula sa bantay ng pangunahing gate ng unit, pagkatapos ay ang namamahala sa pag-escort kay Lady Alice at sa kanyang team ng mga bayani. Umaasa ang grupo na maging bahagi ng escort team, at pagkaraan ng ilang sandali ay natapos niyang ianunsyo ang lahat ng tungkulin. Nagtataka ang lalaking may pulang buhok kung bakit nakatingin sa kanila ang lahat ng Royal Mages hanggang sa napagtanto ni Clara na bahagi sila ng team na mag-escort kina Alice at sa mga bayani. Gulat na gulat ang lahat nang malaman nilang bahagi sila ng team na ito. Hindi gusto ng mga Royal Mage ang ideya ng mga recruit ang mag-escort. Mabilis na sinabi ni Lancelot na ito ay personal na rekomendasyon mula mismo kay Alice. Kahanga-hanga ang kanilang ipinakita noong panahon ng pag-atake ng halimaw. Nakamit ni Blake ang tagumpay sa pagtalo kay Lord Gunther at may tiwala sa kanya sina Alice at Edda. Sumasang-ayon ang lahat na tunay siyang malakas para lumaban kasama ng kapitan. Idineklara ng kapitan na ito na ang pinal na desisyon at inutusan silang gampanan ang kani-kanilang tungkulin at sumunod sa kanya ang mga mage. Laking gulat, dumating ang apat sa harap ng silid ng heroine. Pakiramdam ni Even ay masusuka siya sa sobrang kaba. Hindi ito nagustuhan ng mga babae at sinabihan siyang pigilan ito, pero lahat sila ay nanginginig sa kaba at wala silang pagpipilian kundi pumasok sa silid. Pagpasok nila, naghihintay na sa kanila ang heroine na si Alice at ang witch na si Etta. Nagulat sila nang makita silang dalawa na napakalapit sa isa't isa. Binati sila ng ating bida na parang malapit na sila sa isa't isa. Sabi ni Alice, nabalitaan niya ang magandang ginawa ni Blake sa pagtalo sa mga halimaw. Inaasahan na iyon ng witch mula sa kanya, at humanga ang apat sa kung gaano sila kalapit at pamilyar sa isa't isa. Umupo sila kasama ang mga Royal Knight at sobrang kinabahan hanggang sa sinabi ng heroine na hindi sila sasaktan at maaari na silang mag-relax. Sa tingin ni Tharis, napakabait nilang dalawa pero nakakatakot ang mga Knight. Sinabi ng dalawa na inirekomenda nila si Blake dahil alam na alam nila ang kanyang kakayahan. Ang mga payat na babaeng kasama ni Edda ay nakaramdam ng malaking kapanatagan nang makita siya doon. Nagulat si Claret na napakaraming kahanga-hangang tao ang nakakakilala sa matanda na nagpapahiwatig na hindi siya ordinaryong tao. Napagtanto na ng may pulang buhok kung gaano siya kahanga-hanga pero hindi niya inaasahan na ganito kalala. Isa sa mga knight ay nagbigay ng mungkahi sa heroine at nagtanong kung malakas din ba ang tatlong kasama ni Blake, sinasabing hindi sila nagpapakita ng aura ng malalakas na tao. Mukha silang mga baguhang mage kahit ilang beses mo silang tingnan. Iminungkahi niya na baka dapat palitan sila ng mas may karanasang mga mage. Inamin ng tatlong kabataan na baka hindi sila ganoon kapakipakinabang. Pero kahit na nagtitiwala sa kanila si Blake, tumayo si Clara at humiling na payagang maging bahagi ng misyon. Sinabi ng tatlo na kaya nila ito at walang sinuman ang talagang nakakaalam kung ano ang kaya nilang gawin. Tinanong ng Royal Knight kung maaari silang kumuha ng pagsubok kasama niya. Kaya tumayo ang tatlo sa harap niya sa isang arena. Sabi niya, simple lang ang mga patakaran. Kung makakatama sila ng kahit isang beses sa kanya, panalo sila. At hindi gagamit ng mahika ang Royal Knight na naglalagay sa sarili niya sa dehado. Hindi gusto ng tatlo ang paraan ng pagtingin niya sa kanila. Naiinis, sinabi ng may pulang buhok na huwag gumawa ng ganoong mukha at naghanda ng fire spell. Inihanda ng tatlo ang kanilang mga spell at sabay-sabay na inatake ang Royal Mage. Matapos bumagsak ang tatlo sa lupa, tinanong niya kung tapos na ba. Nagulat si Even na naiwasan niya ang lahat ng kanilang mahika. Sinasabi ng Royal Knight na ito na sinanay siya ni Lady Walburga at hindi raw siya matatalo sa mga mage na tulad nila. Si Walburga ay bahagi ng nangungunang pangkat ng mga bayani ng banal na espada, isang henyo sa sining ng pag-espada. Marami siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga mage at walang tsansang matalo siya. Hindi may pagkakatiwala ng Royal Knight ang tungkulin sa pag-escort sa mga taong walang kapangyarihan. Nagtanong siya kung ilang araw pa ang natitira bago ang seremonya at sinabi ni Alice na may 3 linggo pa. Tinanong ni Blake kung tatanggapin sila bilang bahagi ng team kung lumakas sila sa kanilang sarili. Sinabi ng Royal Knight na susuriin niya sila 3 araw bago ang seremonya at magpapasya pagkatapos.
Tinanong ng ating bida kung ano ang dapat nilang gawin, at tumanggi ang tatlo na sumuko at gusto pang lumakas. Sinabi ng dalawang heroine na sinusuportahan nila ang team at hinahangad ang kanyang swerte. Nagtataka ang Knight kung ano ang posibleng makamit nila sa loob lamang ng 3 linggo, pero sinabing obserbahan niya ang kanilang pagganap. Plano ng tatlo na ibigay ang lahat sa pagsasanay upang lumakas. Pumunta sila sa Mecha Forest na humaharap sa mga higanteng halimaw na may mataas na antas. Sumisigaw sila at tumatakbo mula sa mga level 3 na halimaw sa takot, iniisip na hindi sila mananalo. Habang ang bida na nakalutang sa isang barrier ay sinasabi sa kanila na kaya nilang manalo. Sabi niya, hindi sila lalakas kung tatakbo sila sa laban. Tinipo ng may pulang buhok ang kanyang lakas ng loob at ginamit ang kanyang fire magic sa mga halimaw, ngunit umiwas ang nilalang at lumapag sa mismong harap ni Evan. Huminto ang taong butiki sa mismong harap niya. Napagtanto ng binatilyo na hindi gaanong epektibo ang kanilang mga spell at hindi alam kung ano ang gagawin. Sabi ni Blake, kailangan nilang alamin sa kanilang sarili kung paano mabuhay at lumakas. Malapit nang mabangis na atakihin ng taong butiki ang may pulang buhok. Pero bago pa niya matapos si Evan, pumasok ang ating bida at lumikha ng isang barrier. Sabi niya, poprotektahan niya sila kapag naging masyadong magulo ang mga bagay, pero pagkatapos ay ginanyak niya ang tatlo, sinasabing kaya nila ito. Sabi ni Teres, lalakas sila kung handa silang maigi. Sabi ni Clara, alalahanin ang mga salita ng matanda para maging handa. Gayunpaman, sinabi ni Blake na mahika. Kaya niya lang magturo ng mga barrier teknike at alam niya ang mga pangunahing kaalaman sa pisikal na pagsasanay. Hindi sila sigurado kung anong direksyon ang tatahakin, pero sinabi sa kanila ng ating bida na gamitin ang mga alas na mayroon na sila. Naaalala ang pag-uusap na yon sa matanda, naiintindihan na nila kung ano ang gagawin ngayon, na pagbutihin ang kanilang pisikal na kasanayan sa pamamagitan ng mahika. Kaya nang dumating ang susunod na atake mula sa taong butiki, madali itong naiwasan ng babae. Pagkatapos ay tinamaan siya ng may pulang buhok ng apoy gamit ang kanyang spell. Sa unang pagkakataon, tila gumana ito at medyo nasunog ang butiki. Doon siya lumitaw, sinasabihan ang nilalang na huwag magambala habang ginagamit na ang kanyang spell. Ito ay ganap na epektibo at pinuksa ang level 3 na halimaw. Tuwang-tuwa ang tatlo sa tagumpay at nagpa siyang manatili sa pormasyong iyon. Kinilala ng ating bida na sa paglalaban ng sama-sama, dumarami ang kanilang lakas, lalo na kung magkakasundo sila, mas lalakas pa sila ng magkakasama. Sa ikalawang araw ng pagsasanay, pinapayat sila ng bida sa isang bundok para mapabuti ang kanilang tibay at lakas. Sa ikatlong araw, nagsimula nilang maunawaan ang kanilang sariling kakayahan at gumamit ng mga spell sa mga bagong paraan tulad ng pagpapagaling. Lumipas ang ilang araw at nagsimula na nilang lubos na mapabuti ang kalidad ng kanilang mga spell. Pagkatapos, 3 araw bago ang seremonya, inihayag ng Royal Knight na gaganapin muli ang pagsusuri. Determinado si Evan na kumilos ng iba sa pagkakataong ito at hindi matalo. Nang makita ng Royal Knight na labis silang kumpiyansa, naisip niya kung pinalakas ba ni Blake ang kanilang loob. Ngunit wala siyang nakikitang halaga sa maling kumpiyansa. Tutal, malapit na nilang harapin ang malupit na katotohanan. Iniisip ng may pulang buhok na dapat siyang unang umatake para masiguro ang tagumpay at ginamit ang kanyang fire spell. Gayunpaman, hinati ng Knight ang spell gamit ang kanyang karit at sinabing wala itong silbi. Ngunit pagkatapos ay lumitaw si Darius sa likuran niya na inihahanda ang kanyang purple spell. Pero naiwasan din ng Knight ang ataking iyon at sinabing pareho lang itong walang silbi. Sinubukan niyang tamaan ang babaeng umiwas, at inakala niyang tatama ang saksak na iyon. Napagtanto niya na napabuti nila ang kanilang pisikal na kakayahan at kasanayan sa panahong ito. Napansin din niya na magaling silang lumaban bilang isang team. Nagpatuloy ang laban kung saan umaatake ang tatlo at sinasalag niya ang kanilang mga tira. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang mapagod ang tatlo at nakita nilang talagang napakalakas niya. Nagpasya silang ipusta ang lahat sa isang huling serye ng mga atake. Sinugod nila ang Royal Knight sa isang taktikal na pormasyon na kanilang sinanay na. Plano ng team na gamitin ang kanilang bagong natutunang mahika ng sabay-sabay, pagkatapos ay sabay-sabay na nagpakawala ang tatlo ng malalaking spell na nasa intermediate level. Nagawa ng Royal Knight na hiwain ang malalaking spell na ipinatama sa kanya, pero napagod siya. Naiinis si Evan dahil iniwasan at inilagan niya ang kanilang malakas na pinagsamang atake. Sa sandaling iyon, sinabi ni Alice na tapos na ang laban, at ramdam nilang naubos ang kanilang mahika, at natalo sila. Sinabi ni Blake na dapat silang maging proud dahil lumakas sila sa loob lang ng 3 linggo. Lumapit sa kanila ang Knight at sinabing pasado sila sa pagsubok kahit natalo. May lamat ang kanyang baluti, sinabi niyang kahanga-hanga ang spell. Lumuhod siya sa harap nila, sinabing kapansin-pansin ang kanilang paglakas sa loob ng 3 linggo. Sinabi niyang magiging maayos ang kanilang gagawin sa escort mission, at proud sa kanila ang matanda. Tuwang-tuwa ang tatlo na matanggap ito bilang kapalit ng kanilang pagsisikap. Napansin ni Alice na mayroon silang relasyon na parang master at disipulo. Naniniwala siyang sa tulong ng team ni Blake, magiging maayos ang seremonya.
Gayunpaman, alam ng witch na magkakaroon pa rin ng mga chismis at umaasa siyang magiging maayos ang lahat ng walang gulo. Samantala, nakita natin ang masakiting si Gonder na naglalakad sa mga kalye na mukhang kahabag-habag. Sa wakas, dumating na ang araw ng seremonya ng pagsupil sa Demon King. Nagdiriwang at nagsisigawan ang lahat sa lungsod habang dumadaan ang hero team sakay ng mga karwahe. Namangha ang tatlong kabataan sa dami ng tao at alam nilang dapat nilang i-escort ng maayos ang heroine. Napansin ni Blake na ang mga kasama ni Alice ay nasa isang karwaheng hila ng dragon sa likuran nila. Biglang dumating ang heroine at gustong kausapin ang ating bida. Gayunpaman, naniniwala siyang dapat silang mag-focus sa kanilang trabaho ngayon. Sa sandaling ito, nararamdaman niyang hindi sila pwedeng magbigay ng anumang pagkakataon para mabigo. Tutal, sa mga salita ng Royal Knight, ang heroine at ang kanyang mga kasama ay mga buhay na target. Nagkomento siya na maraming paulit-ulit na pagtatangkang kidnapin o patayin ang mga bayani. Iyon ang dahilan kung bakit nandito ang grupo, para protektahan ang buhay nilang lahat. Alam ni Blake na dapat silang maging mas mapagmatsyag kaysa karaniwan. Samantala, pinapanood ng dating Vice Captain ng 5th Division ang lahat mula sa karamihan, nag-aalab sa galit para sa ating bida at gustong lipulin siya, hanggang sa bigla siyang tumakbo patungo sa karwaheng lulan ang mga bayani. Pagkatapos ay napansin ng lahat na ang nagwawalang tao ay si Gonder. Lahat ng Royal Soldiers ay sumugod sa kanya, na walang awa kung susubukan niyang lumaban. Paulit-ulit niyang sinasabi na magiging sa kanya si Alice at lilipulin niya si Blake. Sinugod siya ng mga Royal Guards, at sinunog niya sila gamit ang kanyang mahika. Natakot ang publiko sa mga apoy ng kanyang spell, at napansin ng lahat na isa siyang mage. Lumitaw ang Wise Witch sa likuran niya at gumamit ng water spell. Ginamot niya ang mga paso ng Royal Soldier. Sinugod siya ng grupo ng mga kabataan at pinigilan ang lalaki gamit ang kanilang mga kamay. Nagsimula siyang magalit pero hindi siya makalaban at bumagsak sa lupa, nagmumura at nagsisigaw laban kay Blake at sa mga bayani. Sinasabing kung hindi mapapasa kanya si Alice, susunugin niya ang lahat gamit ang kanyang mahika. Sa sandaling iyon, naghagis siya ng malakas na apoy sa direksyon ng heroine. Pero bago pa siya tamaan, pinrotektahan siya ng ating bida gamit ang isang barrier. Lalong ikinagalit ito ni Gonder sa barrier mage. Lumitaw ang ating bida sa tabi ng mga heroine, pinapasuko ang dating Vice Captain. Tinanong ni Alice kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi ni Gonder na gusto niya siyang makasama. Sabi niya mahal niya ang heroine tulad noong araw na umamin sila sa kanilang nararamdaman. Gayunpaman, sinabi ng babae na halos hindi sila nag-usap at hindi kailanman nangyari ang pag-uusap na iyon. Habang dinadala siya ng mga gwardiya, iginiit niyang madalas silang nag-usap. Pagkatapos ay patuloy siyang sumisigaw na gusto niyang ibalik ang pagmamahal niya. Alam ng witch na hindi niya makilala ang mga delusyon sa katotohanan. Sinabi ni Alice na hindi pa siya nakikipag-date kaninuman dahil wala siyang oras para sa romansa. Sa sandaling iyon, kinausap ng 13 taong gulang na witch ang mga tao at sinabing naaresto na ang baliw at maayos na ang lahat ngayon. Kumakalma ang lahat ng mamamayan salamat sa presensya ng mga bayani. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, masaya na may magagaling na mage na nag-i-escort sa kanila. Pinuri nila si Blake sa paggamit ng barrier at pagligtas kay Alice. Sinasabi rin nila na ang tatlo ay napakagaling at sila ay naging kapaki-pakinabang. Sabi ni Blake, tingin sa kanila ng mga tao ay mga dropout, pero magagaling sila. Hindi pa lang nila napagtatanto kung gaano kalaki ang kanilang potensyal. Pagdating ng mga kabataan sa kastilyo, humanga sila sa karangyaan nito, lalo na ang lalaking may pulang buhok na sobrang natuwa sa yaman ng lugar. Sinabi ni Blake na inimbitahan sila ng mga bayani, at may magandang dahilan para maging masaya. Sinabi ni Clara na nakakakuha sila ng maraming atensyon at dapat kumalma ng kaunti. Biglang lumitaw sina Alice at ang witch, tinatanong kung nag-enjoy sila sa seremonya. Ang dalawang babae ay napakaganda ng kasuotan para sa seremonya ng pagsupil sa Demon King. Pinuri ng lahat ang dalawang babae kasama na ang ating bida na nagsabing napakaganda nila. Nahiya sina Alice at Etta at nagpasalamat sa matanda para sa papuri. Lumitaw si Lancelot at sinabing napakahusay ng ginawa ni Blake sa ngayon. Gayunpaman, sinabi niyang mas mahusay pa ang ginawa ng kanyang team kaysa sa kanya. Iniisip ng team na nagpapakumbaba lang siya, pero si Even ay naging mayabang. Pinuri rin ni Blake ang kakayahan ni Clara sa pagpapagaling, at nahiya ito sa papuri. Tinanong ni Alice kung kailan sila naging malapit kay Captain Lancelot, sinabing hindi niya ito inaasahan. Nagpatuloy ang lahat sa pag-uusap at pagsasaya, pati na rin sa pagkain at pag-inom. Gayunpaman, tila hindi gusto ng mga panauhing may mataas na katayuan ang team na nakikinig sa mga bayani. Maging si Blake ay nakaramdam ng pagkailang sa gitna ng maraming tao. Pagkatapos ay dumating ang tanong, nasaan ang iba pang mga bayani, sina Val at Rua Hermina. Sinabi ng witch na si Walburga ay hindi lalahok sa seremonya, at si Hermina ay kasalukuyang abala. Gusto lang batiin ng ating bida ang mga bayani. Pagkatapos ay tumugtog ang musika para simulan ang sayawan sa ball. Dahil doon, inimbitahan ni Alice ang ating bida na sumayaw. Sinabi ni Blake na hindi pa siya nakakasayaw dati, pero sumama rin siya sa heroine sa isang sayaw.
Sinabi niya sa kanya na sundan lang ang kanyang mga hakbang at magiging maayos ang lahat. Sumayaw sila ng marilag at maganda. Ang ibang mga babae ay nakaramdam ng kaunting inggit habang iniisip ni Evan na nakakatuwa ang lahat. Sunod, inimbitahan ng barrier mage ang wise witch na sumayaw. Pumayag siya kaagad at sumayaw din sila ng cute. Napansin ni Alice na nakangiti si Captain Lancelot. Nagulat ang kapitan sa pagbabago ng kanyang sariling pag-ugali matapos makilala ang barrier mage. Iniisip ng heroine na isa siyang espesyal na tao na nakakaimpluwensya sa lahat sa paligid niya para sa ikabubuti. Nagkomento rin sila na naimpluwensyahan si Gonder sa masamang paraan dahil sa kanya, bagamat kasuklam-suklam na tao si Gonder. Tinanong nila kung ano ang mangyayari sa kanya, at sinabi ng kapitan na dadalhin siya sa gilotina, sinabing ang kanyang obsesyon ang nagdala sa kanya sa puntong iyon at hindi ito kasalanan ni Alice. Lumipas ang ilang araw at natapos ang seremonya. Sabi ng ating bida, pagkatapos ng seremonya, kailangan niyang pumunta sa isa pang ekspedisyon sa ibang kontinente. Magiging mahirap ito. Sabi ni Alice, iyon ang tadhana ng Hero Party, at kailangan nilang iulat ang pagkatalo ng Demon King. Ito rin ay para ipakita ang kapangyarihan ng kaharian ng Hendria, bagamat mas gugustuhin ni Eta na magsaliksik tungkol sa mga barrier. Sinabi ng heroine na kung may mangyari sa Royal Capital, dapat niyang asikasuhin ito. Sinabi ng ating bida na gagawin niya ang sinabi sa kanya. Pagkatapos ay bumulong ang wise witch sa kanyang tainga, sinasabing gusto niyang makipaglaro sa kanya sa susunod na pagbalik niya. Nangako siyang makikipaglaro sa kanya, at pagkatapos ay umalis ang dalawang babae sakay ng karwahe. Hiling ni Blake na maging ligtas ang kanilang biyahe sa susunod na kontinente. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, sinabi ng kapitan na ito ang unang beses na umalis ang Hero Party sa kapital mula noong matalo ang Demon King, at umaasa siyang walang masamang mangyari sa kanila. Samantala, si Gonder, ang baliw, ay tila may binabalak na masama sa bilangguan. Isang linggo matapos umalis ang Hero Party, lumipas ang panahon ng walang anumang kakaibang insidenteng naganap. Pero samantala, sa bilangguan, tila may masamang binabalak si Gonder sa kanyang isipan. Lumipas ang maraming linggo, at nagpatuloy ang mga kabataan sa pagsasanay ng mahika hanggang sa sinabi ng mga mage na tapos na ang training, at pagod na ang tatlo. Sabi ni Evan, isa lang itong ordinaryong araw ng training at gusto na niyang sumabak sa mga misyon. Tingin ng mga babae ay kabaliwan iyon at nagpapasalamat pa nga na walang misyon, pero ang lalaking may pulang buhok ay lumakas na ng husto kaya gusto niya ng isang tunay na kapanapanabik na hamon. Gayunpaman, napansin niya ang kakaibang tingin mula sa matanda at tinanong kung galit ba ito. Sa katotohanan, naramdaman ng matanda na may paparating. Inanunsyo ng mga Royal Knight na may paparating na malaking alon ng miasma. Nagulat ang lahat ng naroroon nang marinig iyon. Si Blake at si Kapitan Lancelot, kasama ang iba pang mga mage, ay lumipad upang suriin ang sitwasyon. Napansin nila ang isang malaking alon ng miasma na patungo sa lungsod. Natakot ang mga mamamayan nang makita ang itim na usok na papalapit at nagsimulang tumakas. Isang batang babae ang natumba sa lupa, at pinrotektahan siya ng kanyang ina sa pag-aakalang lalamunin sila ng usok. Ngunit nakialam ang ating bida at lumikha ng isang barrier sa kanilang paligid. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang barrier sa buong kabisera ng kaharian upang linisin ang miasma, pinoprotektahan ang lahat at pinapawi ang usok mula sa kabisera. Itinaboy ang miasma tulad ng inaasahan ng kapitan mula kay Blake, na nagligtas sa lahat sa lungsod. At sinabi ng mage na kaya niyang panatilihin ang barrier na iyon sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, hindi niya magagamit ang magic circle sa kasong ito. Patuloy na lumulutang ang mga mage sa itaas ng lungsod upang suriin ang sitwasyon. Nakita nila ang ilang baliw na mage na pinapatay ang mga tao sa mga kalye gamit ang kanilang mga spell. Nagtataka si Kapitan Lancelot kung nagsisimula na ba ang isang digmaang sibil, hinihiling sa mage na panatilihin ang barrier, at sa bawat squad na ipagtanggol ang kanilang itinalagang lugar. Iniisip niya kung ito ba ay isang pagsalakay mula sa ibang kontinente o isang rebelyon lamang. Samantala, ang mga bata ay tumatakbo upang iligtas ang mga taong pinapatay sa mga kalye sa liwanag ng araw. Gayunpaman, nagawang iligtas ni Kapitan Lancelot ang ilang sibilyan at hiniling sa mga squadron na gawin din ito. Kaya nagsimula ang isang digmaan sa pagitan ng mga mage ng Royal Capital at ng mga kriminal na mage. Sinimulan nilang ilikas ang lungsod at protektahan ang mga sibilyan. Sumugod ang mga nababaliw na mage sa mga mage ng Royal Capital upang puksain sila. Ngunit nagawang umiwas ng grupo ni Evan at ng dalawang babae. Gayunpaman, hindi tumitigil sa pag-atake ang mga kriminal at sinusubukang puksain sila sa lahat ng paraan hanggang sa palakasin ni Darius ang dalawa pa para maging mas malakas sila. Pagkatapos ay sumugod sina Clara at Even sa mga kriminal na mage na umaatake sa kanila, tinamaan sila ng kanilang mga spell at madaling natalo ang mga ito, sinasabing kumpara sa pagsasanay ni Blake, mas madali ito. Inakala talaga ng babae na mamamatay siya sa pagsasanay ng matanda. Ngayon ay napapaligiran sila ng ilang kriminal na mage at nagtataka kung gaano karami sila. Wala silang pagpipilian kundi lumaban at gamitin ang kanilang mga spell para talunin ang mga mage na ito.
Isang bata sa kalye ang malapit ng sunugin ng mga baliw na mage hanggang sa ibigay ni Darius ang lahat para iligtas ang bata at pigilan ang spell na umabot sa kanila. Sa sandaling sumabog ang fireball, nagulat ang lahat, iniisip na maaaring tinamaan ang babae. Ngunit lumikha ang bida ng isang barrier sa kanilang paligid, iniligtas sila at pinigilan ang kanilang kamatayan. Nagsimula ang ating bida na gumawa ng mga barrier sa paligid ng lahat ng mamamayan na malapit ng patayin ng mga mage. Nagulat ang kapitan nang makita ang lahat ng sibilyan na protektado ng mga barrier. Napagtanto niya na lahat ng ito ay pinapanatili ni Blake, ang barrier mage, na lumikha ng isang barrier para sa bawat taong nabubuhay sa lungsod. Walang tigil na inaatake ni Clara ang mga kriminal na mage. Matapos silang talunin, nagtungo sila sa isa pang babae na may hawak na bata sa kanyang mga braso. Inulit niya na ang barrier ng matanda ang nagprotekta at nagligtas sa kanyang buhay. Nagpasalamat sila sa Diyosa para doon at napansin na wala sa malapit ang matanda at napagtanto na malamang ay ginagawa niya ang mahikang iyon mula sa malayong lugar. Tumingin din sila sa paligid at napansin ang mga barrier na bumabalot sa lahat sa lungsod. Nagtataka sila kung paano niya napoprotektahan ang bawat tao sa kabisera ng kaharian ng ganoon, ngunit pinaghihinalaan na nila ito. Dahil galing sa matanda, alam nilang kahanga-hanga siya. Napansin ni Lancelot na gawa ni Blake ang lahat ng barrier na nagpoprotekta sa mga tao ng kabisera. Nagrereklamo ang mga mage na napakarami ng mga tao sa hukbo ng mga rebelde. Tinanong ng kapitan kung may mga karagdagang tropa mula sa akademya ng mga mage para tulungan sila, ngunit tila wala naman. Alam ni Lancelot na kung iwan niya ang lokasyon, manganganib ang mga mamamayan, at masyadong matagal bago makarating sa kastilyo. Inutusan niya ang kanyang mga mage na umalis sa lugar kasama ang mga tropa ng knight. Tutal, susuportahan naman sila ni Blake sa sandaling ito. Napagtanto ng mga mage na malaki ang tiwala ng kapitan sa barrier mage, dahil karaniwan, siya mismo ang babalik. Samantala, ginagamit ng kapitan ang kanyang mga spell at umaasa kay Mage Blake. Sabay-sabay na sinimulang atakihin ng lahat ng kalabang mage ang mga Royal Knight. Tumanggi ang mga knight na papasukin ang mga kriminal na iyon sa kastilyo, ngunit napakalakas ng mga baliw at walang tigil silang pinapaukulan ng mga spell. Pagkatapos ay sinimulan nilang salakayin ang kastilyo. Gayunpaman, bago sila makapasok, nabangga sila sa isa sa mga barrier ni Blake, at napagtanto na ang pasukan ng kastilyo ay protektado ng barrier mage. Pagkatapos nyon, inatake sila ng mga Royal Knight gamit ang mga hiwa ng espada, pinuksa ng walang awa, at nagpasalamat sila sa barrier mage na sumusuporta sa lahat. Napansin ng ating bida ang iba pang kriminal na mage na naglalabas ng mga spell sa kanyang direksyon. Gayunpaman, madali niyang naharang ang mga spell na patungo sa kanya hanggang sa isang lalaking may kamay na bato ang lumapit mula sa likuran at hinawakan ang kanyang binti, na ikinagulat niya. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, nawala ang isa sa mga barrier, at napansin ng lalaking gumawa nito na wala siyang kahit isang dalos. Pagkatapos ay nakaharap niya si Gonder at napagtanto na ang rebelyong ito ay sinimulan niya. Tinanong ng kontrabida kung paano siya nangahas na kausapin ang isang mataas na ranggo at marangal na mage na tulad niya, idineklara at isinigaw na pupuksain niya ang ating bida. Pagkatapos ay sinabi niyang nawala siya sa kanyang sarili at sinabing isa siyang marangal na knight. Tinanong ni Blake kung hindi ba dapat siya nasa bilangguan, at sinabi ng kontrabida na may mga taga-suporta siyang nagpalabas sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ipinaliwanag kung paano ito nangyari. Balak niyang puksain si Blake at hindi na kailangan pang magpaliwanag ng anuman. Tinanong ng ating bida kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi ng kontrabida na lahat ito ay dahil sa barrier mage na isang walang kwentang tao. Sinabi niya na kasalanan nito kung bakit siya natanggal sa trabaho at ipinadala sa bilangguan sa kabila ng hangganan. At higit pa riyan, isinama pa niya ang kanyang minamahal na si Alice. Lahat ng ito ay naging hadlang sa kanya, kaya kasalanan ito ng barrier mage. Ngunit tinanong siya ng bida kung hindi ba ito karma lang. Tutal, kung ginawa niya ang mga tamang bagay, hindi siya mapupunta sa ganyang kaawang-awang sitwasyon. Bukod pa rito, sinabi niyang hindi kailanman siya itinuring ni Alice bilang isang kasintahan. Nagsimula iyong ikagalit ng husto ng dating Royal Vice Captain. Habang sinasabi sa kanya ng ating bida na itigil ang paninisi sa iba sa pagsira sa sarili niyang buhay, nagwala ang lalaki, at sinabing susunugin niya ang ating bida hanggang sa wala nang matira. Hindi mahalaga kung gaano siya kalakas. Masyado siyang maraming pinapanatiling barrier nang sabay-sabay at hindi niya kakayanin si Gonder. Bukod pa rito, lahat sila ay mga bihasang mandirigma. Sa wakas, tutuparin ng baliw ang kanyang paghihiganti at pupuksain ang bida. Kasama ang kanyang mga rebelding mage, nagsimula silang magpakawala ng mga spell ng buong lakas sa barrier mage. Nagdiwang si Gonder na sa wakas ay mapupuksan na niya ang bida. Naglunsad sila ng isang grupong pag-atake kasama ang kanyang mga rebelding mage, ngunit madaling nadepensahan ng ating bida gamit ang isang kamay na lumilikha ng isang barrier. Kaagad, inutusan sila ng kriminal na gumamit pa ng mas maraming mahika para sirain ang kanyang barrier. Ilan sa mga mage ay sumunod sa kanya, at lahat ay nagsimulang umatake ng mga spell ng sabay-sabay, na lumilikha ng isang malaking alon ng malalakas na spell upang puksain si Blake.
Pinalakas niya ang kanyang depensa gamit ang kanyang kabilang kamay na pumipigil sa mga spell na tamaan siya. Ngunit matapos makatiis ng ilang sandali, nagsimulang magkabitak-bitak ang kanyang barrier at natakot siya. Dahil sa sandaling iyon, nagpakawala ang kriminal na mage ng marami pang sunod-sunod na spell. Dahil hindi makagawa ng isa pang barrier sa tamang oras, nagsimulang umiwas ang ating bida. Gamit din ang kanyang mga teknike sa barrier, umiiwas siya at hinaharangan ang lahat ng pag-atake, ngunit hindi tumitigil ang mga mage. Ibinato nila ang lahat ng mayroon sila sa ating bida. Naglagay siya ng barrier sa kanyang binti at tumalon ng mataas sa ere para takasan ang pagsabog. Gayunpaman, hindi sila tumitigil kahit isang segundo at sinabing wala siyang matatakbuhan. Gumawa ang ating bida ng isang globo gamit ang kanyang barrier sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga barrier na iyon upang itulak ang kanyang sarili pasulong at lumipad palayo sa mga pag-atake. Paglapag sa lupa, nagawa niyang iwasan ang lahat ng mga spell. Alam niyang hindi niya magagamit ang lahat ng kapangyarihang ito dahil mayroon siyang barrier na nakapalibot sa buong kabisera. Ayon kay Gonder, mapupuksa siya dahil ipinipilit niyang protektahan ang mga walang kwentang mamamayan. Ngunit sinabi ni Blacken na salamat sa kanilang lahat kaya niya nakakayang lumaban dahil sa kanilang suporta. Nainis ang kriminal na mage sa kalokohang iyon at inatake siyang muli gamit ang lahat ng mayroon siya. Ngunit umiwas ang ating bida at naghanda ng isang ganting salakay. Diretso siyang sumugod sa mga rebelding mage at hinampas sila ng kanyang mga barrier. Madaling pinabagsak ang ilan sa kanila ng sabay-sabay na nag-iwan ng takot sa kanilang pinuno. Ipinaliwanag ng ating bida na ito ay isang mobile barrier. Sinabi niya na ang kanyang mga barrier ay may parehong opensibo at depensibong mga baryasyon, kabilang ang isang teknike ng barrier na kayang magpagaling ng mga tao. Nababaliw ang kanyang kaaway at tinatanong kung saan niya kinukuha ang ganoon kalaking kapangyarihang mahika. Sa huli, ang mga barrier teknike ay para lamang sa depensa, at isang banal na salamangkero lang ang pwedeng magpagaling. Sinasabi niyang hindi tama na kaya niyang gawin ang lahat ng ito gamit ang barrier techniques, pero sinusubukan ng ating bida na ipaliwanag na nagsanay siya ng husto para magawa ito. Nagalit ang kontrabida at sinubukan siyang atakihin muli. Bago pa siya makakilos, mas mabilis na kumilos ang ating bida at pinabagsak ang mga natitirang rebeldeng salamangkero. Naiwan ang kontrabida na mag-isa at takot habang naglalabas si Blake ng napakalakas na kapangyarihan. Sa isang mapagbantang tingin, sinabi ng ating bida na si Gonder na lang ang natitira at tinanong niya kung bakit hindi pa ito sumusuko. Ngunit may alas ang kalaban at naglabas ng isang lilang kristal. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa kanyang bibig at nilunok ito. Isang malaking kantidad ng lilang enerhiya ang nagsimulang dumaloy ng walang kontrol mula sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga itim na ugat sa buong katawan niya at sinabi niyang hindi na siya matatalo ngayon. Binalak niyang gamitin ito kapag kasama niya si Alice. Pero sa kapangyarihang ito, kaya niyang pabagsakin kahit ang isang bayani. Nagsimulang gumawa ng mga harang ang ating bida at sinabing hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sinabihan siya ng kontrabida na tigilan na ang pagpapanggap na isang tagapagtanggol at naghanda ng isang malakas na mahika. Nagpakawala siya ng ipo-ipo ng masamang lilang mahika na madaling naharang ng ating bida gamit ang isang harang. Gayunpaman, bigla itong nabasag, naiwan siyang walang proteksyon at gulat na gulat. Isang malaking pagsabog ang sumunod kung saan nasa gitna ang ating bida. Matapos sabihan ng lalaki na tigilan ang pag-aasal tagapagtanggol at basagin ang kanyang harang, naiwasan ng ating bida na matamaan sa pamamagitan ng paggamit ng isang mobile barrier para makatakas sa sentro ng pagsabog. Gayunpaman, hindi tumitigil sa pag-atake ang kontrabida. Kahit na si Blake ay lumulutang na sa ibabaw ng lungsod, patuloy na umiiwas ang ating bida at walang tumatamang atake sa kanya. Inis na nagtanong ang kanyang kalaban kung hindi man lang ba niya ito magagalaw. Nagsimula siyang mag-charge ng isang spiral strike at sinabing ito na ang katapusan ng ating bida. Inilabas ng kontrabida ang napakalakas na atake at gumawa ang bida ng isa pang harang para protektahan ang sarili na sa huli ay nabasag. Bahagya siyang nasugatan at sinabi ng kalaban na malapit na siyang mamatay at walang silbi ang kanyang mga harang. Pagkatapos ay sinabi niyang isa siyang halimaw at kaya nararapat siyang lipulin. Sa sandaling magpapakawala na sana siya ng isa pang atake para tapusin ang buhay ng bida, may lumitaw sa likuran niya. Ilang mahika ang tumama sa kanya mula sa likuran. Ang tatlong kasama ng ating bida ay inatake si Gonder mula sa likuran. Nagsimulang magtanong si Clara tungkol sa mga rebelde at sinabing nahihirapan ang pangkat ng mga salamangkero na harapin ang miasma. Kaya sinabi niya sa ating bida na lumaban ng buong lakas para talunin ang kontrabida. Lalong nagalit ang kanyang kalaban at sinabing pupuksain niya silang lahat. Nag-iwan sa barrier mage na si Blake ng isang ekspresyon na hindi pa nakikita ng sinuman. Ang harang sa paligid ng kabisera ay nagsimulang maglaho kasama ang mga harang na nakapalibot sa bawat mamamayan sa Royal City. Nagsimula siyang ituon ang lahat ng kanyang mahika sa iisang punto, pinakawalan ito sa isang malakas na bugso. Namangha ang tatlo sa dami ng mahikang kapangyarihan na taglay niya. Nagsimulang magdasal ang lahat para manalo siya sa laban na ito.
Samantala, ang bida ay napapalibutan ng malakas na daloy ng enerhiya. Sabi ni Gonder, walang kwenta na maging seryoso ngayon dahil hindi siya makakatama. Nagpakawala ang kontrabida ng isa pang napakalakas na mahika sa barrier mage, sinasabing talo na siya at hindi pa niya ito namamalayan. Gayunpaman, nagawang iwasan ng bida ang mahika ng walang kahit isang dalos, na ikinagulat ng kontrabida dahil sigurado siyang direktang tumama ang atake. Pero wala siyang pakialam at sinabing gagawin niya ito ng paulit-ulit hanggat kailangan para manalo sa laban. Hindi man lang kumurap ang ating bida habang maraming bolang mahika ang lumilipad patungo sa kanya. Kahit sinasabi ng kontrabida na imposible itong harangin dahil mga high-level na mahika ang mga ito, gumawa si Blake ng isang magical barrier sa paligid ng kanyang kalaban, ikinulong siya sa loob at pagkatapos ay nagpakawala ng malakas na kuryente. Napakatindi ng kuryente kaya't agad na bumagsak si Gonder sa lupa, tuluyang hindi na makatayo. Hindi makapaniwala ang kontrabidang si Gonder sa kanyang pagkatalo. Pagkatapos ay sinabi ni Blake na ang mga harang ay ginawa para protektahan ang lahat. Hindi man lang makapagsalita ang kanyang kalaban at tuluyan ng nilipol. Nagsimulang maglaho ang miasma sa lungsod sa sandaling matalo siya. Nagsimulang magdiwang at magsaya ang lahat sa team ng matanda para sa kanyang kabayanihan. Tumatakbong lumapit si Clara para yakapin ang matanda, sinasabing sobrang saya niya tungkol dito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kapitan Lancelot, sinasabing may isinumpang gamit si Gonder na naglalabas ng miasma. Isa itong isinumpang kagamitan na pinaandar ng kanyang mahikang kapangyarihan. Ipinaliwanag ng ating bida na may isang tao sa likod ng lahat ng ito na tumutulong sa kontrabida. Ang pag-atake ng halimaw sa nayon at ang pag-atake sa Royal Capital ay mga hindi pangkaraniwang pangyayari na hindi itinuturing ng kapitan na nagkataon lang, kundi mga planadong pag-atake. Sa kabila noon, natutuwa siyang naiwasan ang krisis sa Royal Capital at nagpasalamat kay Blake. Nagkamayan ang dalawa at pagkatapos noon, lumipas ang mga linggo. Pagkatapos, kinoronahan siya ng hari ng kontinente bilang opisyal na barrier mage ng korte para sa kanyang mga kontribusyon noong inatake ang kabisera. Walang sinuman ang umasa na gagawa ang hari ng bagong titulo para lang sa kanya, pero tinanggap nila ito. Samantala, pumalakpak at nagdiwang ang lahat ng may gusto kay Blake. Hindi inaasahan ng ating bida na makakatanggap siya ng opisyal na posisyon. Sunod, dinala siya sa kanyang debut bilang ang barrier mage. Mayroong malaking pulutong ng mga tao na dumating para lamang makita ang bayaning nagligtas sa Royal Capital. Kumakaway ang ating bida sa mga taong iniligtas niya ang buhay. Pagkatapos ng seremonya, umupo siyang pagod sa bulwagan ng kastilyo. Hindi niya inaasahan na magiging isang court mage at nagpasalamat sa lahat ng kanyang mga kaibigan na sumuporta sa kanya. Mas naging kumpiyansa, napagtanto niya na hindi kailanman naging walang silbi ang kanyang mga harang. Pero hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon dahil palaging itinuturing na walang kwenta ang barrier techniques. Nais niyang ipamalita sa buong mundo na ang mga harang ay lubhang kapaki-pakinabang para protektahan ang mga tao. Ang kanyang layunin ay sanayin ang mga barrier mage at turuan sila ng kanyang mga pamamaraan para mas marami pang tao sa buong mundo ang maprotektahan ng mga harang. Ito ang kwento ng isang 30 taong gulang na barrier mage na nagawang baguhin ang mundo. Gayunpaman, isang sumpa ang nagsimulang lumitaw kay Alice at nagsimula siyang desperadong humingi ng tulong mula kay Blake, isang isinumpang bayani.